Nagsimula ang ating kwento kay Takero, isang karaniwang empleyado sa opisina na nakatira sa Japan. Ang kanyang buhay ay dull at ganap na walang kulay, pinamumunuan ng parehong paulit-ulit na araw-araw na gawain na hindi nagbabago. Palagi nang nararamdaman ni Takero ang isang malalim at matinding pagnanasa para sa isang bagay na higit pa sa walang saysay niyang buhay. Tuwing umaga, nagigising siya, sumasakay sa bus at nagtutungo sa trabaho kung saan siya nanatiling nakakulong hanggang gabi. Pagkatapos, bumalik siya sa dati niyang luma at sira-sirang apartment na may nakakahingal na atmosfera at buong maghapon ay nanood ng TikTok at iba pang walang kwentang bagay. Hiningi niya ang mas magandang buhay at sa huli, natupad din ang kanyang hiling. Isang gabi, bigla siyang nagising at natagpuan ang sarili na nakatayo sa loob ng isang malawak na puting kawalan na walang kahit ano. Habang pinagtutuunan niya ng pansin ang kanyang paningin, napagtanto niyang nakaharap niya ang isang nilalang na may puting buhok na kalmadong ipinakilala ang sarili bilang pinuno. Hindi si Takero isang 13 taong gulang na babae na mamamangha sa itsura, kaya't nakaupo siya nang walang pakialam, nagtatanong kung saan talaga ang lugar na ito. Pinaliwanag ng ruler na pumanaw na si Takero at kasalukuyang nasa yugto ng kamatayan, isang daigdig kung saan karaniwang nawawala ng tuluyan ang kaluluwa. Gayunpaman, pinili ng pinuno na bigyan siya ng pagkakataon, ipinadala siya sa isang mundo ng pantasya na tinatawag na Mulateria, kung saan maaari siyang magsimula muli at pumili ng anumang papel na nais niya. Naramdaman ni Takero ang kasiyahan habang naisip niyang ito na ang pangarap na matagal na niyang hinihintay. Inilabas ng pinuno ang isang tablet at sinimulang i-record ang mga kakayahang ibibigay kay Takero. Di naglaon, nang walang paunang babala, mariing itinapon si Takero sa mundo ng Matiyes. Nang muling magising si Takero, natagpuan niya ang sarili sa malalim na kagubatan at isang hindi pamilyar na kaligayahan ang bumalat sa kanya sa pag-iisip na binigyan siya ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Tumayo siya at siniyasat ang paligid hanggang sa makalabas siya sa gubat at nakita ang isang maliit na nayon sa malayo. Ang pangunahing layunin niya ay bumisita sa nayon at alamin kung anong mahalagang bagay ang maaaring taglay nito. Pero naisip niya na ang pagpasok sa nayon ng walang pera ay magdudulot lang ng pagdududa sa mga tao at hindi pa sila magbibigay sa kanya ng pagkain. Sa sandaling iyon, naalala niya na binigyan siya ng pinuno ng isang advanced na kasanayan sa paggalugad na nagpapahintulot sa kanya na mahanap ang mga mahalagang bagay na pwedeng ibenta. Hawak ang kanyang tungkod, sumigaw si Takero upang i-activate ang mahika, ngunit walang nangyari. Pumasok ang pagkabalisa at nagsimula siyang magduda na niloko siya ng pinuno. Sinubukan niya ang isa pang salita at nang sinabi niya ang salitang hanapin, agad na gumana ang mahika, ipinapakita ang mga lokasyon ng lahat ng pwedeng makolektang bagay sa loob ng gubat. Inamin niya sa sarili kung gaano kapakipakinabang ang kakayahang ito. Pagkatapos ay sinubukan niya ang isa pang kakayahan na naglalayong magbigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa mga bagay. Matapos subukan ng ilang salita, sa wakas ay gumana ang utos na scan na nagbigay sa kanya ng detalyadong impormasyon tungkol sa mga resources sa kanyang nakolekta. Nagsimula si Takero na kolektahin ang lahat ng kanyang nakita, sinuri ito, at inilagay sa kanyang mahiwagang bag na walang hanggan ang kapasidad at hindi nangangailangan ng buwanang bayad. Matapos kolektahin ang lahat ng maaari niya, nagpasya siyang pumunta sa nayon. Nang dumilim ang araw, naabot ni Takero ang pinto ng nayon kung saan nakatayo ang isang bantay na halos nakatulog. Nang batiin ni Takero, nagising ang bantay sa takot. Kitang-kita na maliit ang mga taga-nayon habang si Takero ay mas mataas sa kanila. Tinanong siya ng guard kung siya ba ay isang mandirigmang espada o isang kabalyero at nagulat siya nang malaman na si Takero ay isang tag-alap ng yaman at hindi isang mandirigma dahil bihira ang ganitong propesyon sa lugar. Binuksan ng bantay ang pinto at itinuro siya sa pangunahing tindahan sa gitna ng nayon. Pumasok si Takero sa tahimik na nayon at naglakad sa malawak nitong daan habang nakatingin ang mga taga rito sa kanya mula sa malayo na may paghanga sa kakaibang matangkad na dayuhan. Pumasok siya sa pangunahing tindahan na madilim ang ilaw kung saan tinanggap siya ng may-ari at tinanong kung ano ang nais niyang ibenta. Inilabas ni Takero ang isang makinis na oval na bato. Inusisan niya ito nang hindi makapaniwala at sinabi na ito ay basura ng pagkain ng langgam at inamin na hindi pa niya nakakita ng ganitong buo at kumpletong specimen noon. Nag-alok siyang bilhin ito sa 5 pilak na barya. Inalam niya ang halaga nito at napagtantong ito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $350, isang napakalaking halaga na karamihan ay hindi pa nakakita sa buong buhay nila. Agad siyang pumayag habang niyayakap ng lalaki ang kanyang mukha sa kasiyahan. Tinanong ng may-ari kung mayroon pang iba si Takero. Pagkatapos ay ibinunyag ni Takero ang lahat ng kanyang nakalap mula sa kagubatan. Nabigla ang lalaki sa kalidad at dami ng mga yaman at nagtaka kung ano ang nagdala sa kanya sa ganitong maliit na nayon, ipinaliwanag na mas malaki ang kikitain sa mga mas malaking lungsod. Takero nagsinungaling, sinabing isa lamang siyang manlalakbay na nangongolekta ng mga bagay mula sa iba't ibang lugar. Nakita ang kanyang talento, inalok siya ng lalaki ng isang gawain na kunin ang mga alahas mula sa malapit na mga bundok na may nyebe. Pinag-iingat siya tungkol sa mga halimaw na nagtatago doon, nag-atubili si Takero, ngunit ang ialok ng lalaki ang $20,000 bilang bayad, napilitan siyang tumanggap. Pagkatapos magpaalam, naghanap si Takero ng bayan hanggang sa nakakita siya ng isang maliit na inn.
Pumunta siya sa isang kwarto at humiga sa magaspang na kama, nagnanais sana na makapag-shower upang maalis ang dumi at pawis. Biglang may kumatok sa pintuan at pumasok ang isang maliit na batang babae na may dalang malaking tray ng mainit na tubig. Tumingin si Takero sa kanya nang naguguluhan at nagtanong kung ano ang dapat niyang gawin dito. Sinabi niya na hindi kaaya-aya ang amoy niya at pinayuhan siyang linisin ang sarili gamit ang isang panyo. Nang tanungin ni Takero tungkol sa paliligo, nagulat ang babae at ipinaliwanag na ang mga paliligo lang ay para sa mga may lupa at ang mga karaniwang tao ay naliligo sa ganitong paraan. Nagulat si Takero at sinabi na bawal pa nga sa kanila ang mga banyo. Ipinaliwanag niya na ang mga mangkukulam ay makakalikha ng mga paliguan gamit ang mahika kapalit ng pera. Agad na naintindihan ni Takero, binigyan siya nito ng ilang barya at candy at pinauwi sa labas ng kwarto. Pinag-isa niya ang pinto at nagsimulang mag-eksperimento sa mahika hanggang sa nagtagumpay siyang makalikha ng mahika ng tubig na pinayagan siyang maligo ng maayos. Matapos maglinis at makaramdam ng ginhawa, siya ay nakatulog ng pagod na pagod, ngunit miss na miss pa rin niya ang ideya ng isang totoong paliligo. Nagising siya ng napakaaga kinabukasan at bumalik sa gubat upang mangalap pa ng mga bagay. Habang naghahanap ng mga kabute, napansin niya ang isang kakaibang palatandaan na nakatusok mula sa mga bushes. Nang siya'y nagsiyasat, natuklasan niya ang isang nabubulok na bangkay na nakahandusay doon, na labis siyang natakot kaya napahiga siya sa kanyang likod. Matapos mapawi ang kanyang takot, napagtanto ni Takero na kasapi ng isang unit ng seguridad ang lalaki at namatay sa pakikipaglaban sa mga halimaw. Pinulot ni Takero ang katawan, inilibing ng maayos at itinanim ang espada ng lalaki sa ibabaw ng libingan bilang palatandaan. Pagkatapos, nagpasya siyang magluto ng hapunan. Habang papalubog na ang araw, una niyang nilikha ang isang mahiwagang harang sa paligid niya para sa proteksyon. Umupo siya sa lupa, inilagay ang kawali sa ibabaw ng apoy na kanyang nilikha at dahil hindi siya tanga, pinili niyang magluto para sa sarili niya. Gamit ang mga ligaw na gulay na kanyang tinipon kasama ang kaunting karne, naghanda siya ng isang napakagandang nilagang sabaw. Ang masarap nitong lasa ay nagbigay sa kanyang araw ng kapanatagan at kasiyahan. Kinabukasan, nagtungo si Takero sa nakakatakot na gubat, isang lugar na puno ng patay na puno at makapal na hamog na sobrang dilim na kahit araw ay mahirap makakita. Gumamit si Takero ng mahikang ilaw upang liwanagin ang kanyang daraanan at mas malalim na pumasok sa kagubatan, alam niyang dito nakatira ang mga halimaw. Sa kabila ng kanyang maingat na paghahanap, wala siyang nakatagpo na kahit isang buhay na nilalang. Sinimulan niyang kolektahin ang lahat ng mahahalaga at nang matapos niya, nagpasya siyang umalis. Habang nagpatuloy siya, napansin niya ang isang ilaw na papunta sa labasan at mabilis itong pinuntahan, hindi alam na papunta siya sa isang mapanganib na gilid. Nahulog si Takero sa isang malalim na hukay at halos mawala ng buhay, ngunit mabilis siyang kumilos gamit ang mahika ng paglipad na nagbigay daan upang kontrolin ang kanyang pagbaba at huminto sa ere. Maingat siyang bumaba sa lupa at huminga ng malalim sa pag-igting, naisip kung gaano siya kalapit sa kamatayan. Mula noon, nagpasya siyang seryosohin ng mga bagay at kumilos ng may labis na pag-iingat. Muling pinaganya ni Takero ang mahina niyang mahika sa loob ng kuweba at nagulat siya nang madiskubre na puno ang lugar ng iba't ibang uri ng mineral at ore. Kumuha siya ng maliit na piko at nagsimulang durugin ang mga bato at paghiwalayin ang mga metal, pinuno ang kanyang bag ng sapat na supply. Napansin niya ang isa pang minero sa malayo, ngunit isang biglaang lindol ang yumanig sa lugar, paalala na huwag magtagal. Kinailangan niyang gumamit ng magic ng apoy upang mabilis na maputol ang bato at makuha ang metal. Sa kabutihang palad, ito ay mithril, ang eksaktong mineral na hinihiling ng may-ari ng tindahan. Mabilis niyang inilagay ito sa bag niya, ngunit sa kabila ng pangalawang pagyanig, pinili niyang magpatuloy pa sa mas malalim na bahagi ng kuweba. Di nagtagal, napansin niya ang isang asul na liwanag na nagmumula sa dulo ng tunnel. Sinundan niya ito hanggang sa marating ang isang malaking bakana kung saan nasa gitna nito ang isang lawa ng kakaibang asul na tubig. Mabilis na bumaba si Takero at sinuri ang lawa gamit ang spell na scan, natuklasan na ang tubig ay S-rank, ang pinakamataas na uri ng mahiwagang tubig. Isang kakaibang kaligayahan ng bumalat sa kanya at naisip niyang kailangan niyang kumuha ng ilan. Nagsimula siyang mag-isip kung may sapat siyang malalaking lalagyan o kung kakalawangin ng tubig. Bago pa siya makapag-isip ng husto, biglang lumitaw mula sa kailaliman ng lawa ang isang dambuhalang itim na dragon, nagbubuga ng tubig sa lahat ng direksyon at binasa si Takero. Sumigaw ang dragon, tinatanong kung sino ang nagpasigla nito mula sa kanyang pagtulog. Takero, nasanay sa kanyang dating buhay bilang isang empleyadong walang espiritu, automatikong nagpakita ng mapagpakumbabang asal na ginagamit niya sa lahat at nagsimulang humingi ng paumanhin sa pagpasok sa lugar. Biglang natawa ang dragon, namangha na ito ang kauna-unahang pagkakataon na makakita ng taong may ganitong katapang, at tinanong kung sino siya. Takero sinabi na siya ay isang ordinaryong tao lamang, ngunit ayaw paniwalaan ng dragon, sinasabi nitong nararamdaman nito ang napakalaking enerhiyang mahika sa loob niya, halos kasing laki ng sa mga dragon. Ipinaliwanag ng dragon na kailangan nito ng tulong sa isang bagay na tanging isang napakalakas na tao lang ang makakagawa, at pagkatapos ay ikinwento ang isang itlog na matagal nang ayaw pumutok, at tinanong si Takero kung maaari siyang makatulong. Upang mapaniwala siya, hinawakan ng dragon ang tubig na nagdulot ng daang-daan na malalaking mithril na mineral na lumitaw mula sa lawa. Agad na pumayag si Takero. Inilabas ng dragon ng isang malaking itim na itlog at itinapon ito kay Takero.
Iningatan ni Takero ito, sinubukang damhin ang pulso nito, at naisip kung ano ang dapat niyang gawin. Naalala na kailangan ng itlog ang init, kaya nagsimula siyang gumamit ng mahika ng init upang painitin ito. Biglang sinipsip ng itlog ang lahat ng enerhiya mula sa kanyang katawan. Inakala ni Takero na isang panlilin lang ito at malapit ng mamatay bago mawala ng malay. Nagising siya na napapalibutan ng mainit na tubig at isang pangalawang pinuno na may itim na buhok ang lumitaw sa harap niya, sinasabing nagsisimula ng maabala ang balanse ng mundo dahil sa kanyang ginawa. Nang tanungin ni Takero kung patay na siya, sagot ng pinuno na hindi pa, pero biglang muling nagising si Takero sa dilim. Inilabas niya ang mahikang liwanag at nakita ang isang maliit na dragon na lumalabas mula sa itlog. Natuwa ang malaking dragon habang ang maliit na dragon ay umiindayog habang natututo itong tumayo. Nagpasalamat ang dragon kay Takero at hiniling niya na pangalanan niya ang pugad na sisiw. Sa kanyang karaniwang hanggal na paraan, pinangalanan niya itong B. Pagkatapos, nagulat si Takero nang sabihin ng malaking dragon na maninirahan si B kasama niya mula ngayon. Halos hindi makapaniwala si Takero na ang isang bihira at magandang nilalang tulad niya ay nakatali sa kanya, ngunit pinawi siya ng dragon na siya mismo ay napakalakas at alam niya kung paano siya aalagaan. Pagkatapos ay lumubog ang dragon sa tubig at nawala, iniwan si Takero at B upang simulan ang kanilang paglalakbay. Lumabas sina Takero at B mula sa kuweba habang papalapit ang gabi. Masayang umiikot si B sa paligid niya, nakikita ang mundo mula sa itaas sa kauna-unahang pagkakataon. Nang mapagtanto kung gaano nakatagal, nagpasya si Takero na magtayo ng kampo sa malapit. Nilagyan niya ng tubig mula sa mahiwagang lawa ang isang tasa dahil ginamit ng sinaunang dragon ang mahika upang direktang i-connecta ang bag ni Takero sa lawa dahil mahalaga ang tubig para sa paglaki ni B. Uminom si B ng isang tasa at humingi pa, kaya muling pinuno ni Takero, pero bigla niyang ibinalik ang tasa sa kanya para siya naman ang uminom at may bahagi ang kanyang kasiyahan. Pagkatapos niyon, ginamit ni Takero ang mga mahiwagang bato upang lumikha ng isang harang sa paligid ng lugar nang hindi nananalangin ng mga salita. Alam niyang napakabihirang mga batong ito at nabasa niya ang tungkol sa mga ito sa isang aklat na binili niya, ngunit hindi ito alalahanin niya dahil kay Takero ay madali niyang kayang gumawa ng mga mahiwagang bato. Nakatutok ang kanyang mahika sa init sa kanyang kamay at lumikha ng isang batong naglalabas ng matatag na apoy. Nang masindi na ang apoy, sinimulan niyang magluto ng isang nilagang karne. Nang makita ni B ang pagkain, kitang-kita ang kanyang laway. Sinabi ni Takero na magugustuhan niya ito at naglagay ng plato para sa kanya, pinayuhan siyang mainit ito, ngunit nilunok niya ito ng isang kagat at nasunog ang dila niya. Kailangan niyang dilaan ang pagkain para pumulutin ito, uminom siya hanggang sa mapuno at pagkatapos ay nakatulog sa pagod. Naramdaman niya kung gaano siya kabait, tinanong ni Takero kung namimiss niya ang kanyang ama at sinabi ni B na masaya siya na kasama siya. Binuksan ni Takero ang kanyang pahina ng impormasyon at nagulat nang makita na ang kanyang rango ay B at taglay niya ang napakalakas na mga kakayahan. Bagamat nagulat, sinabihan niya ang sarili na kahit na siya ay malakas, isa pa rin siyang bata na nangangailangan ng gabay. Kaya nagsimula siyang magpayo sa kanya na makinig sa kanya at iwasan ng mapanganib na gawain. Kinabukasan, umakyat si Takero sa bangin kung saan siya nahulog noong nakaraang araw. Nang marating niya ang gubat, nagulat siya sa sobrang pagbabago nito at inisip niyang sanhi ito ng mga pag-ikot-ikot sa kakaibang mundong ito. Habang sinisiyasat ang paligid, nagpasya si Takero na maghanap ng mga bagong kapakipakinabang na halamang gamot at nakakita siya ng ilan sa mga ito. Biglang nakaramdam si Takero ng kakaibang kirot at sa sumunod na segundo, lumipad si B papunta sa kanya nang nag-aalala, halatang takot na takot sa isang bagay. Agad na nagsimula si Takero na suriin ang paligid niya para sa mga monster at ilang mga indicator ang lumitaw sa kanyang radar. Lubos siyang naguguluhan dahil walang mga halimaw noong nakaraang araw at nagsimula siyang magduda na ang masamang amoy na nagpaalis sa mga halimaw ay nawala na matapos siyang maligo. Hindi siya natatakot lumaban dahil maaari siyang makakuha ng magagandang materyales. Hindi lamang ang kagubatan ang banta, biglang lumitaw sa likod niya ang isang rock falcon na may ranggong dagat. Napatigil si B sa takot sa itsura nitong manghuhuli, habang para kay Takero ay cute ito kumpara sa sinaunang dragon na kanyang nakaharap kanina. Nang binasa niya ang paglalarawan ng halimaw, nalaman niyang masarap ang karne nito, at iyon lang ay sapat ng dahilan para hulihin ito. Pinanday ni Takero ang armor at pinaputok ang mga yelong pana sa falcon, agad nitong pinabagsak sa lupa. Natuwa siya sa nakuha niyang materyal, ngunit itinuro ni B na may mas maraming monster na lumalabas mula sa gubat. Pagkatapos niyang humarap, nakita niya ang mga lobo na ang mga buntot ay mga ahas. Nagpasya si Takero na makipaglaban sa malapitan. Nagcast siya ng mga spell na nagbawas ng kanyang timbang at nagpasigla sa kanyang bilis at nang umatake ang unang lobo, tumalon si Takero ng madali. Pagkatapos ay pinatatag niya ang kanyang katawan na parang bakal at pinagsak ang paa niya sa ulo ng lobo, agad itong napatay. Ang natitirang mga lobo ay umatake, ngunit mas mabilis si Takero. Iwasan ang kanilang mga suntok at nailasutan sila gamit ang mabilis at malakas na mga suntok. Kinolekta ni Takero ang karne mula sa lahat ng mga halimaw, ngunit napansin niyang mas dumarami pa ang mga halimaw na papalapit mula sa gubat. Nainis siya, ayaw niyang gugulin ang buong araw sa pakikipaglaban. Sa pagkakataong iyon, nagpasya si B na tumulong at sinubukang buhatin siya at paliparin. Hindi niya inaasahan na kaya siyang dalhin ni B, ngunit ginamit ni B ang kanyang likas na lakas at nagtagumpay.
Sinubukan ni Takero na tumulong sa pamamagitan ng pagbawas ng kanyang timbang gamit ang isang spell, ngunit hindi ito napansin ni B at bigla siyang itinulak pataas sa langit. Nabahala si Takero at sumigaw na sobrang taas na ang kanyang paglipad na ikinabahala ni B kaya siya ay bumaba. Patuloy pa rin sa pag-iyak si Takero habang siya ay bumabagsak ngunit pinababa ng mga puno ang kanyang pagbagsak kaya't nakarating siya ng ligtas. Lumipad si B papunta sa kanya at nagsimulang dilaan ang kanyang mukha habang si Takero ay bahagyang kinakabahan sa paligid niya. Nang siya ay tumayo, napagtanto niya na nakalabas na siya ng gubat dahil mas mabilis si B kaysa sa isang fighter jet. Salamat siya at hiniling na maging mas kalmado siya sa susunod dahil mas mahina siya kaysa sa kanya. Hindi naintindihan ni B ang kanyang komplikadong salita, niyakap siya ng mahigpit at binasag ang dalawang kanyang tadyang. Pagkatapos noon, nagpatuloy sila papunta sa nayon habang hawak ni Takero ang isang sanga na nakuha niya sa kanyang bag. Sinabi niya kay B na ang sanga na ito ay pagmamayari ng legendaryong Treadors na sumasagisag sa mismong mundo, ngunit kasalukuyang natutulog. Alam ni B kung paano magising ng kahit ano, kaya pinakawalan niya ang kanyang matalim na amoy dito at biglang naging tungkod ang sanga. Nabigla si Takero at nagsimula mag-isip kung karapat-dapat ba siyang gumamit ng baston dahil ayaw niyang isipin ng iba na isa lamang siyang ordinaryong salamangkero. Nahatak ang kanyang isipan ng isang malakas na sigaw. Nagpigil siya at naghanda para sa laban, ngunit lumipad si B papunta sa pinagmulan ng ingay. Takero tumakbo papunta sa kanya at pagdating niya, nakita niya siyang umiikot sa isang puno. Nang lumapit siya, nakita niya ang isang pagod na dalagang elf na nakasuot ng basag na damit. Tinanong niya kung may monster na umatake sa kanya at tumanggi siya. Biglang, ang kanyang tiyan ay gumalaw na siyang nakapagpa-alarma sa kanya kanina. Sinabi ng babae kay Takero na hindi siya kumain o uminom ng 3 araw. Nagulat si Takero nang mapagtanto na ang ingay ay nagmula sa kanyang tiyan. Humingi siya ng tubig sa kanya at ibinigay niya ang bote na nilamon niya agad sa isang higop. Medyo gamaan ang pakiramdam niya pero nananatili pa rin ang gutom sa kanya. Hinahanap ni Takero ang kanyang baunan ng pagkain at ibinigay ito sa kanya. Tuluyang nilamon ng babae ang pagkain, saka siya napuno ng masayang kasiyahan. Nagulat si Takero dahil hindi niya inasahan na ganito ka-untitled ang mga batang engkanto. Sinabi ni Takero na masarap ang pagkain dahil gutom siya at tinanong kung paano siya nakasira agad ng mga supply kahit na may malapit na nayon. Nainis siya sa tanong at sinimulan ni Takero siyang batikyusin, sinabing kahit mga baguhan ay may dalang pagkain sa mga biyahe. Nainis siya at halos makipag-away pero agad siyang pinakalma ni Takero. Amoy niya ay masangsang kaya sinabi niya na akala niya ang mga engkanto ay amoy mint at strawberry pero ang amoy niya ay parang sa stables. Nagalit ang babae at sinabi niyang hindi siya nakapagpaligo dahil matagal na siyang natutulog sa gubat. Pagkatapos ay nagpasalamat siya sa pagkain ngunit idinagdag na nakakahiya ang pagtawa sa isang taong kakakilala lang niya, tinawag niyang walang kabab ang loob ang kanyang asal bago siya tumakbo palayo. Nainis si Takero na gano ito ang unang pagkikita niya sa isang elf. Bumalik siya sa pag-aayos ng kanyang mga gamit at pagkatapos ay umalis sa kagubatan. Nakakita si B ng karwahe na papalapit mula sa malayo. Kamangha-mangha, Takero. Habang papalapit ito, nakita niyang hinahatak ito ng isang kabayong unicorn. Nagulat ang nagmamaneho ng karwahe nang makita si Takero, itinuro siya at tinanong kung ano ang ginagawa niya sa ganitong lugar. Sabi ni Takero na papunta siya sa isang nayon sa pamamagitan ng paglakad. Umangat ang mga kasapi ng pamilya ng mga ngalakal mula sa karwahe upang makita kung sino siya. Napansin ng mga ngalakal ang tungkod na dala ni Takero at tinanong kung siya ay isang mangkukulam. Naging tense si Takero at sinabing isa lamang siyang tag-alap ng yaman na lalong ikinagulat ng mga ngalakal dahil sobrang bihira ng mga tag-alap ng ganitong klase. Inalok ng mga ngalakal si Takero na sumakay sa karwahe dahil papunta rin sila sa nayon ng Tirni. Tinanong ni Takero kung makakaapekto ba ang kanyang taas at timbang pero hindi ito pinansin ng lalaki. Pumunta siya sa sasakyan at napansin ng mga batang nakatingin sa kanyang taas ng may paghanga. Nagpasalamat siya sa kanila at sinabi na ang pagtulong sa iba ay isang likas na gawain. Nagtangka siyang magbiro sa mga bata sa pagtatanong kung ano ang gagawin nila kung siya ay isang magnanakaw pero matapang na sumagot ang batang lalaki na imposibleng magnakaw siya dahil hindi kumikindat ang kampana. Nagulat si Takero kaya ipinakita sa kanya ng babae ang isang kampana na may mahiwagang kristal na tumutunog kapag may masamang tao na papalapit. Natuwa si Takero at sinabi niyang kaya niyang gumawa ng ganitong uri ng kristal mismo. Ipinakilala ni Takero ang sarili at ipinakilala naman sila bilang si Balom, ang ama, si Elisa, ang ina, at ang mga anak na sina Yonan at Cain. Habang nag-uusap sila, nakarinig sila ng kakaibang tunog. Akala ng mga bata na nagmumula ito sa likod ni Takero at naging sabik silang malaman kung ano ang itinatago niya. Nanginig ang katawan ni Takero at sinabi niyang isang bihirang halimaw ito na magpapagulat sa kanila. Pinayuhan ni Elisa si Takero na normal lang ang pagkakaroon ng mga monster kasama ang mga adventurer, kaya pinakawalan niya si B at hiniling na huwag siyang kakagatin. Namangha ang mga bata sa kanyang kagandahan, habang nagulat sina Balom at Elisa dahil sobrang bihira ang mga dragon. Tinanong ni Balom si Takero kung siya ba ay isang Dragon Knight, ngunit sagot ni Takero na natagpuan niya ang itlog ng sadyang pagkakataon at pinisa ito na lalong nagpasurpresa sa kanila. Naging mausisa si Takero na malaman pa ang tungkol sa mga kabalyero ng dragon na naaalala niya kung gaano sila kinikilala sa kanyang dating mundo.
Lumubog ang gabi at nagsimula ng mag-set up ng kampo ang pamilya. Lumikha si Takero ng liwanag at naglagay ng mga mahiwagang bato bilang harang sa paligid, sinabing ang mga batong ito ay tutol sa mga halimaw at si B ang magbababala sa kanila kung may panganib. Mas higit na pinagkakatiwalaan ng pamilya si B kaysa sa mga bato na ikinainis ni Takero sa loob niya. Gusto ni Elisa magluto pero hiniling ni Takero na hayaan siyang gawin ito. Kinuha niya ang kanyang mga kasangkapan at sangkap mula sa kanyang mahiwagang bag, muling nagpagulat sa kanila. Inihanda niya ang isang pagkain gamit ang kanyang nakalap at lahat ay namangha sa lasa nito. Umiiyak si Balom, sinabing pagod na siyang kumain ng tuyong karne araw-araw at sinabi niya kay Takero na siya ay isang mangkukulam at isang mangkukulam din sa pagluluto. Nagkatawanan, nagsayawan, at kumanta ang lahat bago matulog. Natuwa si Takero dahil hindi pa siya nakapagkain kasama ang iba sa mundong ito at naramdaman niyang ang pagbabahagi ng pagkain ay isang tunay na biyaya. Sa umaga, nililinis ni Balom ang kabayo at karwahe habang natutulog ang mga bata at si B. Gising si Takero, pinapakinis ang kanyang gunting hanggang sa kumikislap. Lumabas si Elisa at sinabi sa kanya na ang isang nagmamalasakit sa kanyang mga kagamitan ay isang mahusay na adventurer. Naramdaman ni Takero ang kasiyahan sa kanyang buhay at naisip niyang maaaring taglay niya talaga ang talento sa klase ng mga ngalap na nakuha niya ng sadyang pagkakataon. Tapos na silang maghanda pero sa pagkakataong ito, hiniling ni Takero na siya ang magmamaneho ng karwahe at pumayag si Balom ng walang pag-aalinlangan. Naupo si Takero sa harap sa tabi ni Balom at maayos silang naglakbay. Napakatalino ng kabayong unicorn, sinusunod nito ng perpekto ang mga utos ni Takero. Si B ay nagising na at mabilis na lumipad papunta sa kanya bago huminto sa kanyang mga paa. Bumaba si Takero at nagpasalamat kina Balom at ang kanyang pamilya sa masayang oras bago sila nagpatuloy sa kanilang lakad. Nakilala ng bantay si Balom at sinabi sa kanya na palagi niyang dal-adala ang tag-init at tagsibol. Nagtataka si Takero at tinanong ang bantay kung ano ang ibig sabihin yun at ipinaliwanag ng bantay na sinusundan ni Balom at ang kanyang pamilya ang mga mainit na lugar para sa kanilang trabaho, naglalakbay pagkatapos ng magandang panahon at ang kanilang pagdating ay nangangahulog ang init at tagsibol. Sinabi rin ng bantay na naging kakaunti na ang pangangaso kamakailan. Naalala ni Takero kung gaano kasaya si Balom sa pagkain at nagpasalamat siya sa kanyang kakayahan sa pag-iipon na nagpalaya sa kanya mula sa pag-aalala tungkol sa pera at pagkain. Pumasok si Takero upang makipagkita sa taong responsable sa kanyang ibinigay na gawain at ipinakita ang kanyang nakalap. Maingat na sinuri ng lalaki ang bagay, ngunit nakatutok ng mabuti sa isang bato. Lumapit siya kay Takero at tinanong kung saan niya ito nakuha, sinabing hindi ito ordinaryong mithril kundi mahiwagang mithril. Nagulat si Takero at hindi niya maintindihan, ngunit ipinaliwanag ng lalaki na ito ay isang alamat na batong naglalaman ng napakalaking dami ng mana, at kahit ilang maliliit na piraso ay pwedeng palitan ang karaniwang mga magic stone ng kaharian. Nagulat si Takero ngunit itinago niya ang katotohanan at sinabi na natagpuan niya ito ng pawang swerte. Tumawa ang lalaki at sinabi na ito ay nagpapakita ng mahusay na talento at swerte, pinayuhan siyang huwag sayangin ang pagkakataon doon at pumunta sa lungsod ng Belminent, kung saan maraming mayayamang tao ang bibili ng ganitong mga bagay at mas higit pa siyang matututo. Inutusan din siya nitong sumali sa guild ng mga adventurer. Nang gabing iyon, nag-research si Takero tungkol sa mga guild sa kanyang kwarto at nalaman ang kanilang mga benepisyo, ngunit nagpasya siyang huwag magmadali sa kanyang pag-alis at manatili pa ng 2 araw sa Termi. Pagkatapos ng ilang araw, nagpasya si Takero na ibigay sa baryo ang karne na kanyang nahuli. Dahil sa kakulangan ng pangangaso, masaya ang mga taga-baryo sa regalo at masaya nilang kinain at natuwa rin ng mga pinuno ng baryo. Matapos ang ilang araw pang paglalakad at pangangalap, oras na para umalis. Isang mabait na matandang babae ang nagbigay sa kanya ng mga pampalasa para sa kanyang paglalakbay, sinabing sanay na sa kanya ang nayon at ayaw siyang iwan. Nangakong babalik si Takero. Binigyan din siya nito ng lutong bahay na pagkain na sapat para sa mahabang biyahe na aabuti ng halos 1 buwan para marating ang Belminent, at sinabi niya na kung mapagod siya o mamiss niya sila, dapat siyang bumalik. Nagpasalamat si Takero sa kanya at bumalik sa kanyang kwarto. Gusto ni Takero matulog at natulog na rin si B, ngunit naalala niya ang pagmamahal na ipinakita sa kanya ng mga taga-nayon at nagpasya siyang ibalik ang kabutihang iyon. Pumunta siya sa mesa at tiningnan ang lampara at ang mahiwagang bato na naaalala ang bantay na nakatayo sa labas na nagbabantay sa buong magdamag sa baryo. Nagpasya siyang gamitin ang mana at pagsamahin ng parol at ang batong mahika, kaya nakalikha ng isang bagong gamit na mahika. Sa umaga, nagtipon-tipon ang buong nayon upang magpaalam kay Takero. Naramdaman ni Takero na tunay na naging tahanan na sa kanya ang lugar na ito, kaya't ibinigay niya ang Reg Along kanyang ginawa, isang parol na pinagsama ang isang mahiwagang harang na magpoprotekta sa kanila mula sa mga halimaw. Hindi ka panipaniwala ang kasiyahan na bumalat sa nayon, ngunit kinuha ng may-ari ng tindahan ng kagamitan at binuksan ito, natuklasan na nandoon pa rin ang mahiwagang bato. Nagmamadali siyang ibalik ito kay Takero, ngunit mabilis na tumakbo si Takero at sinabing panatilihin na lang ito para sa nayon. Nagpaalam ang lahat at ipinagpatuloy ni Takero ang kanyang paglalakbay. Habang naglalakad siya sa sariwang hangin, bigla siyang hinarap ng isang dambuhalang alimango. Nagpanik siya sandali, ngunit ginamit niya ang kanyang kasanayan at natuklasan na ito ay isang sirang na halimaw, hindi gaanong malakas at angkop kainin.
Nagsigaw si Takero kay B na masarap ang karne nito. Naghanda siya at pinaga niya ang mahika ng pagpapalakas ng katawan, ngunit bago siya makapag-atake, pinakawala ni B ang isang sonic explosion na pinaliko ang alimango sa likod nito. Bago makuha ni Takero ang karne ng alimango, dumating pa ang dalawa pang alimango na kumikilos pa kanan at pakaliwa. Naisip ni Takero na gamitin ang kanilang galaw laban sa kanila, ngunit nagulat siya nang umatake sila ng diretso sa kanya. Walang oras para makatakas, akala niya mamamatay na siya, pero hinawakan ni B ang kanyang damit at binuhat siya sa hangin. Nagbanggaan ang dalawang alimango at pareho silang napatay. Ang unang alimango ay nagpatuloy sa pag-atake sa kanya, ngunit handa si Takero at tinamaan ito ng malakas na palo mula sa kanyang tungkod, pinatay ito. Noong gabing iyon, naghanda si Takero ng isang handaan. Hinati niya ang mga hita ng alimango, inilagay sa isang palayok na may tubig at pampalasa, at gumawa ng makapal na sabaw. Nang maluto na ang pagkain, nagsimula na silang magbukas ng mga balat at kumain ni B. Ito ang kauna-unahang pagkain niya ng alimango sa bagong mundo, at napakasarap nito. Ikinwento ni Takero kay B na sabik siyang maglakbay sa buong mundo at subukan pa ang mas maraming klase ng pagkain. Ilang araw ang lumipas, dumating si Takero sa gate ng lungsod ng Bliet, isang malaking lungsod na pinalilibutan ng mga pader at itinayo sa tabi ng tubig. Nakatayo siya sa pila para pumasok at upang hindi halatang kaina-hinala, binago niya ang itsura ng kanyang mahiwagang bag upang magmukhang ordinaryo, at hiningi kay B na magtago. Pagdating ng kanyang turn, siniyasat ng kawani ang kanyang bag, sinken ang kanyang ID, at nagsagawa ng isang simpleng lihim na pagsusuri. Lahat ay ayos, ngunit napansin ng opisyal na siya ay may biyaya ng dragon, na medyo kakaiba. Ibinunyag ni Takero si B, ikinagulat nila, ngunit ipinilit ng opisyal na bigyan siya ng marka ng pagkakakilanlan. Naglagay si Takero ng pulse heiress sa kanyang buntot at pumasok sa lungsod. Punong-puno ang lungsod ng iba't ibang lahi, kasama na ang mga duwende, mandirigma, at mangkukulam na naglalakad ng magkasama. Diretso si Takero sa gusali ng guild ng mga adventurer. Sa loob, nakita niyang puno ito ng mga mandirigma at propesyonal. Biglang lumitaw si Ariana, isang demi-human na batang babae na may tainga ng kuneho, at bumati sa kanya, nagtatanong kung nais niyang magparehistro. Pumayag si Takero at sumunod sa kanya. Tinanong niya tungkol sa kanyang karanasan, at sumagot siya na nakapag-hunt siya ng isang kakaibang ibon, ilang lobo, at ilang dambuhalang alimango. Nagulat si Ariana at humingi ng patunay. Maingat ay inilabas ni Takero ang isang buong patay na alimango mula sa kanyang bag at ibinagsak ito sa mesa. Nabali ang mesa. Natatakot na tumakbo pabalik si Ariana at nagsama-sama ang mga tao upang panoorin. Isang hayop ang ginamit ang kanyang kakayahan at sinabihan si Ariana na mag-relax na ang mga hangarin ni Takero ay mabuti, ibig sabihin ay maganda. Naguluhan si Takero. Tinanong ng mga tao kung bakit niya dala ang patay na alimango at sumagot siya na kakainin niya ito, nagtatanong kung sino ang mag-iiwan ng masarap na karne upang masira. Nabigla ang mga tao dahil walang kumakain ng alimango roon pero walang tumutol. Sinabihan ng Beast Folk si Ariana na tapusin ang kanyang pagpaparehistro at tinanong kung mayroon siyang mga kasamahan. Sagot ni Takero na siya at si B ang dragon. Nagulat ang lahat sa paligid nila dahil ang isang bihirang dragon na may bihirang tagapag-ipon ng yaman ay halos imposibleng pagsasama. Dinala ni Ariana si Takero sa isang kwarto. Akala niya ay makakatanggap siya ng isang mahalagang bagay, ngunit tumanggap lamang siya ng selyo ng guild sa kanyang mga papeles, na opisyal na nagpasok sa kanya bilang isang adventurer na may ranggong F. Sa simula, hindi nagalit si Takero, sa halip ay pinayagan niyang maglakbay ang kanyang imahinasyon sa mga dakilang pakikipagsapalaran na naghihintay sa kanya. Lumipas ang kalahating buwan mula nang pumasok si Takero sa lungsod at minahal siya ng lahat. Palaging siyang bumabalik dala ang mga mamahaling bagay na nabebenta agad hanggang sa puntong tinatawag siya sa pangalan dahil hindi siya naniningil ng sobra at laging nagdadala ng mga bagay na sulit sa bawat cosing. Bumalik si Takero sa guild, dala ang bagong koleksyon ng mga kabang nakalap niya mula sa lugar ni Mike Tyson. Maingat na sinuri ng lalaking hayop sa likod ng counter ang mga kabute, alam niyang pwedeng putulin ni Mike Tyson ang tainga ng isang tao kung masama ang kabute, pero kay Takero ay hindi siya kailanman nag-alala dahil palaging maganda ang kalidad nito. Bago siya magbayad, pumasok si Ariana na may dalang mga bagong papel ng misyon at sinabi sa kanya na kalahati ng lungsod ay partikular na naghahanap sa kanya. Takero tiningnan ang dami at sinabi na imposibleng tapusin ang lahat ng sabay-sabay, kaya kinuha niya ang kalahati at iniwan ang kabila. Pagkatapos niyang tapusin ang trabaho, nagpa siya si Takero na magpahinga at nagtungo sa pampublikong bat para maligo sa mainit na tubig at mapahupa ang kanyang katawan. Naupo siya roon, humihingang maluwag, habang ang mainit na tubig ay nakapagpapasaya, habang ang bee ay masayang sumasayaw sa tubig. Naalala ni Takero kung gaano kalinis ang tubig noong unang araw niya sa lungsod, pero ngayon, salamat sa mahika na kanyang napag-aralan, ito ay malinis, mainit, at komportable para sa lahat. Biglang pumasok ang isang pilak na salamangkang tao na nagngangalang Clayston, bumati kay Takero, at tinanong kung kumusta siya. Sumagot si Takero at tinanong kung bakit siya nandito sa ganitong oras, gayong palagi siyang nasa misyon. Umupo si Clayston sa tabi niya at sinabi na muling sumakit ang kanyang mga luma ng sugat at gusto niyang painumin ng mainit na tubig upang mapawi ang sakit. Nang marinig ni Takero na ginamaw siya gamit ang mahika, tinanong ni Clayston kung tunay niyang naospital ang may sakit sa slum.
Tumawa si Takero at sinabi na naglagay lang siya ng isang bagay na nakita niya noon. Tinanong ni Clayston kung kumuha siya ng pera para dito, alam na niya ang sagot na hindi. Sinabi niya kay Takero na maaari siyang kumita ng ginto sa pagpapagaling dahil bihira ang mga manggagamot dito. Naramdaman ni Takero ang hindi pagkakasya sa paggawa ng mga kaaway sa ibang mga tagapagpagaling, ngunit tumawa si Clayston at sinabing nakatanggap siya ng abiso na kwalipikado na para sa isang promosyon sa rango. Sabi ni Takero na hindi siya nagmamadali at mas gusto niyang manatili sa likod ng eksena. Inutusan siya ni Clayston na mag-ingat dahil mas lalo pang makakaakit ito ng pansin at maaaring may mga tao na nagnanais siyang sirain. Pagkatapos ng paliligo, bumalik si Takero sa counter para kunin ang kanyang bayad habang kumakain si B ng biskwit. Tinanong siya ng clerk kung kailan niya tataas ang kanyang rango gaya ng dati. Ngumiti si Takero at sinabi na gusto pa niyang ayusin muna ang ilang bagay. Alam niya na ang mas mataas na rango ay magdadala ng mas magandang sahod, ngunit magdadala rin ito ng mas malaking responsibilidad at komportable siya sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Biglang bumukas ang pinto ng guild at pumasok ang isang mensahero na nagmamadaling nagsasabing malapit nang umatake ang lungsod at papalapit na ang isang hukbo ng mga goblin. Nagsimula ang kaguluhan sa guild sa loob ng ilang segundo habang lahat ay nagsimulang tumakbo para magbihis ng armor at kunin ang kanilang mga espada. Tinanong ng master ng guild tungkol sa mga high-rank na adventurer at ipinaliwanag ni Ariana na si Clayston lang ang kasalukuyang available. Pinahayag ng pinuno na ang lahat ng may mataas na rango at pataas ay kailangang agad na makilahok sa depensa. Nakatanaw si Takero, sinasabi sa sarili na hindi niya responsibilidad ito dahil siya ay nasa F-rank pa rin. Gayunpaman, tinawag siya ng guildmaster at hiniling ang kanyang pakikilahok, ipinaliwanag na malamang na manggagaling ang mga goblin mula sa kanluran at aatake sa tulay, at kung malalampasan nila ito, magiging delikado ang lungsod. Ang pinakamahusay na plano ay pigilan sila bago nila marating ang pinto. Kumalat ang kasiyahan sa buong guild. Mga mandirigma ay nagchant ng may pag-asa habang naisip ni Takero, bakit ako napunta dito kasama ang mga gang na ito, halos tahimik lang ang buhay ko. Dalawang matipunong lalaki na nakatayo malapit ang lumapit sa kanya at sinabing umalis siya sa daan para hindi siya maipit sa ilalim ng kanilang mga paa. Bago pa makasagot si Takero, pinutol siya ng guildmaster at tanong, ikaw ba si Takero, yung palaging pinupuri ng mga tao? Sinabi niya na nais niyang makita kung gaano kay-totoo ang mga salitang iyon at ipinahayag ang paghanga na hindi natakot si Takero sa kanya. Pagkatapos ay umalis kasama si Ariana, humingi ng paumanhin si Ariana kay Takero, ipinaliwanag na ang mga mababang rango ay karaniwang hindi nakikilahok sa labanan, pero siguro may nakita ang guildmaster na espesyal sa kanya. Inamin niya na ito ang kanyang unang digmaan at dahil sa matinding kasiyahan at takot, bigla siyang napaiyak at nanginig, saka siya yamakap sa kanya, nananawagan na iligtas siya. Naisip ni Takero na magiging sakuna ang kabutihang ito kung magpapatuloy ito habang nasa digmaan. Pinakalma niya siya at sinabing mag-focus lamang sa paggaling ng mga sugatan dahil iyon lang ang sapat. Napanatag siya at tumakbo sa kanyang tolda upang tumulong. Bigla na lang lumitaw si Clayston mula sa dilim na nakangiti. Nagulat si Takero at tinanong kung bakit hindi siya pumunta sa harap. Sabi ni Clayston na masakit ang sugat niya. Agad na hinawakan ni Takero ang lugar na ikinagulat ni Clayston na nagtatanong kung naaalala niyang nakita siyang tumakbo. Sabi ni Takero na imposibleng mangyari ang ganitong sugat habang nililigtas ang isang mahalagang tao, tinawag niya itong sugat ng katapangan. Bago pa sila makapagpatuloy, nakatuon si Clayston ng tingin sa alikabok na papalapit sa lungsod, nagbago ang kanyang ekspresyon habang sinabing nabigo ang plano at nakatawid na ang mga goblin. Takero niyakap ang isang sibat at tumakbo. Hiningi niya kay Clayston na bumalik dahil siya ay nasugatan, ngunit tumugon si Clayston na may mga tao siyang kailangang protektahan at sumugod paakyat. Nalaman ni Takero na kailangan niyang makipaglaban mag-isa. Pinaganya niya ang isang mahiwagang harang sa paligid ng tent na may sugatang tao at tumakbo ng buong bilis papunta sa laban. Nakita niya ang mga tao na nahulog, ang mga sundalo na umatras at ang mga goblin na papalapit sa lungsod. Naglalaban ng dalawang lalaking may kalakihan ng katawan na nanggulo sa kanya, ngunit palihim na umaatres ang mga goblin mula sa likod nila. Walang balak si Takero na hayaang makarating ang mga ito sa lungsod kaya ginamit niya ang mahikang pagpapalakas at tinulak ng malakas ang unang goblin na lumipad. Napansin niya na mas sila ay mas malakas kaysa sa mga uri na nakaharap na niya dati. Tawag ni Takero si B na bumaba mula sa kanyang balikat at nagsimulang sipa at suntukin ang bawat goblin sa paligid, dahilan upang mahulog sila na parang mga pin. Nagpasalamat ang mga sundalo kay Takero, sinabing maayos ang laban hanggang sa biglang lumitaw ang isang goblin na mataas ang rango at tinusok ang harapang linya sa isang suntok. Lahat ng ito ay posible dahil kay Clayston na pinayagan silang umatras at mapanatili ang depensiba. Nang madama ni Takero na nasa panganib si Clayston, agad siyang tumakbo papunta sa gubat. Pagpasok niya, nakita niya si Clayston na nakikipaglaban sa isang grupo ng mga goblin, pinapatay sila isa-isa. Biglang sumakit ang sugat sa kanyang likod, huminto ang kanyang tuhod at bumagsak siya sa kanyang mga tuhod. Ito ay isang mapaminsalang pagkakamali dahil agad na umatake ang mga goblin upang patayin siya. Sa kabutihang palad, dumating si Takaro sa huling sandali at ginulat ang lahat ng goblin, panoralisa sila at iniligtas ang buhay ni Clayston.
Bago sila makatakbo, lumitaw ang malaking goblin at tumalon sa kanila. Nakatakas sila sa atake, ngunit muling napalibutan. Sumigaw si Claysten kay Takero na tumakas, sinabing haharapin niya sila. Nagpasya si Takero na subukan ng isang bagong galaw. Binago ni B ang ilan sa mga goblin at nagdulot ng kaguluhan. Sa sandaling iyon, kinuha ni Takero ang Moon o Water na dinala niya mula sa kuweba at ibinuhos ito ng buong buo kay Claysten, pagkatapos ay bumigkas ng isang spell na nagpapagaling na hindi lang nagpagaling sa kanyang sugat, kundi naging dahilan din upang siya ay maging kalahating dragon. Si Claysten ay naging isang literal na halimaw at nagsimulang durugin at sirain mag-isa ang bawat goblin sa paligid hanggang sa matapos ang laban na siya lamang ang natira. Pagkatapos ng ilang sandali, dumating ang Guildmaster, nagpasalamat kay Takero sa kanyang tulong at nangakong magbabayad. Noong gabing iyon, pumasok si Claysten sa kwarto ni Takero. Nang bumalik siya sa kanyang normal na anyo, nagtataka siyang tanong kung na-enchant ba siya ni Takero. Ipinaliwanag ni Takero na ito ay Moon o Water mula sa isang lawa sa teritoryo ng isang sinaunang dragon. Nagulat si Claysten at sinabi na ang kanyang mga ninuno ay mga dragon noon, ngunit ngayon ay isang butiki na lamang siya. Inamin niya na salamat kay Takero, nakabalik siya sa kalahating anyo ng dragon, ngunit aminado siyang natatakot na muling gamitin ito dahil baka mawalan siya ng kontrol at sirain ang lahat. Pinawi ni Takero ang kanyang loob at sinabing huwag siyang mag-alala. Biglang naging seryoso si Claysten at tinanong kung sino talaga si Takero. Sa sandaling iyon, nagpasya si Takero na sabihin ang katotohanan na siya ay muling nabuhay dito matapos mamatay sa ibang mundo. Nabigla si Claysten at hindi agad siya naniniwala, pero matapos ang lahat ng kanyang nasaksihan, hindi na niya alam kung ano ang paniwalaan. Nagkasundo silang matulog na lang dahil mahaba ang gabi. Kinabukasan, maaga nang nagising si Takero at naglakad sa buong lungsod. Dumaan siya sa isang tindahan na nagbebenta ng mga kasangkapan at armas at huminto upang tumingin sa bintana. Lumabas ang may-ari ng tindahan at nagtatanong kung interesado siya sa mga armas o relikya. Sabi ni Takero na naghahanap siya ng magandang pares ng gunting para sa pangangalap. Sinabi ni Raiburo na wala siyang nakahandang gunting, ngunit agad niyang napagtanto na siya ang kilalang mangangalap na pinag-uusapan ng lahat. Sabi niya na makakapagbigay siya sa kanya ng mahusay na gunting dahil ang mga pangunahing panday ay may isang alamat na manggagawa, ngunit kailangan nilang ng mga partikular na materyales na kailangang dalhin ni Takero. Nabigla si Takero at pumasok kasama siya. Nagulat siya nang makita ang loob ng isang pugon kung saan tatlong panday ang nagtatrabaho sa gitna ng apoy. Pinakilala ni Raiburo siya sa pangunahing panday na si Grit na palaging seryoso ang mukha. Sinabi ni Raiburo na nahulog siya sa pagkagusto sa tunog ng bakal na hinahampas. Iminungkahi niya na si Takero ang maaaring magdala ng minahan ng ore mula sa mic, isang mahalagang materyal para sa darating na paligsahan sa paghuhulma ng espada. Tumanggi si Grit, sinabing hindi niya papayag ang pumasok ang isang karaniwang mangangalap sa ganitong minahan. Nakipagtalo si Raiburo sa kanya at nagkaroon sila ng pagtatalo. Sa huli, hinawakan niya ang kanyang baba at sinabi na kailangan nilang manalo sa paligsahan, hindi gumawa ng hindi kumpletong espada. Nagalit si Grit at sinabi na mapanganib ang minahan, may mga bulong tungkol sa mga demonyo, at inaalala niya ang kaligtasan ng kanyang mga kliyente kaya hindi niya ipapadala si Takero doon. Raiburo na antig sa kanyang mga salita at humingi ng paumanhin kay Takero sa pagsasayang ng kanyang oras. Maayos na inilapag ni Takero ang plato ng biskwit sa harap ng elf na si Grit at sinabi, sige, kung dalhan kita ng Alder Ore, gagawin mo ba ang gunting para sa akin? Naging tense siya at sinabing ayaw niyang dalhin ang responsibilidad sa pagkamatay ng sinuman. Pero panyanatag siya ni Takero na kaya niyang protektahan ang sarili niya. Pagkatapos ay hinailan niya ang isang kuko ng alimango mula sa kanyang bulsa at nang makita ito ni Grit, na-realize niya na galing ito sa isang B-rank na halimaw at agad siyang pumayag. Kinabukasan, sumakay si Takero ng karwahe kasama ang iba pang mga adventurer papunta sa minahan ng Maruhake habang si B ay masigasig na sumisigaw. Nagsimula nang mag-usap ang mga adventurer tungkol sa mga kakaibang pangyayari sa lugar tulad ng mga halaman na biglang namamatay at nakakatakot na ingay na nagmumula sa mga kagubatan. Naramdaman ni Takero ang bahagyang kaba, iniisip kung siya ang sanhi nito, ngunit agad niyang binawi ang pag-iisip na iyon. Pagdating, dumaan si Takero sa isang nagbebenta ng kabayo at naisip na gusto niyang bumili ng kabayo. Biglang narinig niya ang isang pamilyar na boses na sumisigaw sa mga ngalakal. Ito ang kakaibang dalagang elf na kanyang nailigtas noon. Sinisisi niya ang nagbebenta, sinabing humingi siya ng malakas at mabilis na puting kabayo, pero ang ibinigay niya ay isang malaking puting ibon. Ipinaliwanag ng trader na ang anumang nilalang na kayang magdala ng tao ay itinuturing na kabayo dito. Nalaman niya ang kanyang pagkakamali at sinabi na ang tinutukoy niya ay isang Pegaso, ngunit sinabi ng trader na walang Pegaso dito, nasa kaharian lang ng mga duwende. Nakinig si Takero mula sa malayo at ayaw nang makialam muli sa kanya. Ngunit habang naglalakad, pumasok siya sa gubat upang mang-alap ng kabute at bulaklak at biglang nakarinig ng sigaw. Pumunta siya upang mag-imbestiga at natagpuan siyang nakahandusay dahil sa gutom. Tulad ng dati, binigyan niya siya ng pagkain at inumin at naisip na ang kanyang isipan ay kakaibang walang laman. Pagkatapos niyang kumain, nagising siya at nagpasalamat sa kanya, ngunit amoy niya ay masangsang kaya pinilit ni Takero siyang linisin gamit ang isang spell. Nabigla siya at tinanong kung ano ang ginawa niya, at sinabi niya, nilinis kita.
Nasira mo ang imahe ko tungkol sa mga duwende. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Brawlite at nagpasalamat sa kanya sa dalawang pagkakataon na iniligtas niya siya. Sinabi ni Takero na hindi na niya kailangang magpasalamat at nagsimula ng maglakad, pero pinigil niya ito at sinabi na kailangang magpasalamat ang mga engkanto at gusto niyang tumulong sa kanya. Sabi ni Takero na wala siyang kailangan kaya ipinilit niya ang pagtulong sa kanyang gawain. Lumipad ang bubuyog papunta sa kanya at sinabi ni Brawlite na kahit ang dragon ay pumapayag sa kanyang presensya. Pinayagan ni Takero na sumama sa kanya hanggang sa unang syudad habang nangongolekta siya ng kabuti at palaging bumabalik si Brawlite sa kanya ng masaya. Minsan sinabi niyang nakakita siya ng bihirang patak ng monster ngunit pinalabas lang na anino iyon. Sa ibang pagkakataon, nagdala siya ng karaniwang patak. Sa ikatlong pagkakataon, nagdala siya ng mga makamandag na kabuti. Sa gabi, sinabi ni Brawlite na mag-iipon siya ng panggatong, ngunit sinabi ni Takero na gagamit na lang siya ng isang mahiwagang bato. Iginiit ni Brawlite na ang apoy ay nagsasabi sa mga manlalakbay na ligtas ang lugar. Sang-ayon si Takero, ngunit bumalik siya na may dalang malaking piraso ng kahoy. Sinabi ni Takero na hindi ito angkop sa pagsusunog, kaya itinapon niya ito sa hangin at pinutol gamit ang kanyang balisong. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Takero na ang kanyang balisong ay A-rank. Nagluto si Takero ng masarap na pagkain. Natuwa si Brawlite sa lasa at tinanong siya kung papunta siya sa kaharian ng mga engkanto. Sinabi niya oo, para kay Aldraor. Tinanong niya kung saan siya pupunta, nag-atubili siya, sinabing naghahanap siya ng isang Pegasus na nais makita ng kanyang kapatid, saka bumalik sa pagbibiro. May naisip si Takero at hiniling niya sa kanya na maging kanyang bantay sa natitirang bahagi ng paglalakbay. Natuwa si Brawlite at sinabi niyang poprotektahan niya siya mula sa masama, habang ang tunay na layunin ni Takero ay matuto ng mga kapaki-pakinabang na bagay mula sa kanya, tulad ng tungkol sa panggatong. Nagulat si Brawlite na gusto niya ng isang simpleng palitan para sa pagkain, pero pumayag siya at nagkunwaring isang pino na elf. Nasasabik si Takero na maglakbay kasama ang isang elf sa kauna-unahang pagkakataon, ngunit nawala ang kanyang kasiyahan nang magsimula siyang humilik ng napakalakas na hindi siya nakatulog buong magdamag. Kinabukasan, narating nila ang lungsod sa hangganan. Sinubukan ni Takero ang lutuing elf. Sinabi ni Brawlite na eksaktong ganito ang lasa tulad ng inilarawan ng kanyang kaibigan, ang lalaking salumpak. Sinabi ni Takero na meron din siyang kaibigang lalaking salumpak. Ngumiti si Brawlite at sinabi na ang kaibigan niya ay isang knight ng dragon at pinuno ng Astilis Empire. Malakas na tumama sa isipan ni Takero ang salitang iyon. Biglang may pamilyar na boses na nagsalita mula sa kanilang likuran, nagtatanong kung may nagsabi ng kanyang pangalan. Lumingon sila at nakita si Claysden na nakatayo roon. Nagulat sina Takero at Brawlite habang tumawa si Claysden at sinabing tila nakatakda ang kapalaran na pag-isa-isa ang kanyang mga kaibigan. Tumingin si Claysden kay Takero at tinanong kung paano niya nagawang iwanan ang bansa nang hindi siya sinasabi. Naging tense si Takero at sinabing ipinaalam niya ito sa guild. Hindi pa rin siya kumbinsido at tinanong kung saan siya patungo. Nang malaman niyang papunta si Takero sa mga minahan ng Meru Hike, nagsimula siyang sumigaw, sinasabing hindi pwedeng tumanggap ng ganitong mapanganib na gawain ang mga adventurer ng kanyang rango, at nakakatakot ang lugar at hindi sulit puntahan kung walang malaking gantimpala. Sagot ni Takero, nasasabihing makakatanggap siya ng iginagalang na gantimpala. Gagawa ang isang alamat na panday ng pinakamagaling na gunting para sa pangangalap ng materyales. Nagulat si Claysden at nagtanong kung anong klaseng gantimpala iyon, ngunit naniniwala si Takero na ang pakikipagkaibigan sa panday ay magdadala rin ng mga alamat na kasangkapan sa pagluluto. Pagkatapos ay sinabi ni Claysden na mali ang iniisip ni Takero sa pag-oo sa ganitong bagay. Kahit na iginiit ni Takero na ang gunting ang pinakamahalagang kasangkapan para sa isang mangangalap, biglang sinabi ni Claysden na sasama siya sa kanila sa misyon habang papunta siya sa lupain ng mga duwende upang ayusin ang kanyang sibat. Hindi komportable si Takero sa ideya, ngunit masiglang pumasok si Brawlite at tanong kay Claysden kung siya rin ang magiging bantay ni Takero, na ipinagmamalaki na siya na ang nagbabantay sa kanya. Nagustuhan ni Claysden ang kanyang mga salita at pumayag na maging bantay din. Nainis si Takero, alam na alam niyang magbibigay sa kanya ng sakit ng ulo ang kanilang mga personalidad kahit na sila ay malakas. Pagkatapos ng maikling panahon, nakarating sila sa kabisera ng mga engkanto. Ngunit, nakakita sila ng mahabang pila na nakapila sa harap ng pinto ng lungsod. Sa kabutihang palad, kilala ni Claysden ang mga gwardya kaya pinayagan silang pumasok sa VIP gate. Habang bumababa sila sa mahabang hagdang, nagsimulang ipaliwanag ng gwardya ang kasaysayan ng lungsod. Pagdating nila sa ibaba, nabigla si Takero at Brawlite sa kanilang nakita dahil ang bundok mismo ay hinubog mula sa loob upang maging isang buong lungsod. Pagkatapos doon, ipinaalam ng gwardya kay Claysden na nais siyang makita ng hari. Nagulat si Takero nang malaman na kilala ni Claysden ang hari, at ipinaliwanag ni Claysden na maganda ang kanilang ugnayan kahit hindi niya ito karapat-dapat. Sabi ng bantay, huwag kang mag-alinlangan, ikaw ang bayani na nagligtas sa bansa. Sumagot si Claysden na isang hindi pagkakaintindihan yun at sinimulang ikwento ang kwento kay Takero. Noong nakaraan, magaling ang mga duwende sa paggawa ng armas ngunit mahina sa paggamit nito, kaya isang makapangyarihang demonyo ang sumaikop sa kanila at humingi ng tributo. Isang araw, napadaan si Claysden at nang makita siya ng demonyo, ito ay tumakbo nang hindi alam ang dahilan.
Naniniwala ang mga duwende na si Claesden ang nakapagpatakot dito, at mula noon, itinuturing na siyang isang bayani. Sinabi ng bantay na itinuturing pa rin siya bilang isang bayani at kahit na nagtayo pa sila ng bagong estatwa para sa kanya. Nang makita niya na ang estatwa ay ginagaya siya na parang si Godzilla, hindi makapaniwala si Claesden at inipit niya ang ulo niya. Nang dumating sila sa palasyo, nagreklamo si Claesden sa hari tungkol sa estatwa, ngunit sinabi ng hari na tinitingnan siya ng mga tao bilang isang dakilang tao. Pagkatapos ay lumingon ang hari kay Takero at tinanong kung ano ang dahilan ng kanyang pagbisita. Ibinigay ni Takero ang isang liham mula sa alamat na panday at humiling ng pahintulot na makapasok sa mina ng Aldra. Tiningnan niya kung alam niya na ang mga minahan ay naging pawn ng mga demonyo matapos ang kamakailang lindol at pinatunayan ni Takero na alam niya ito. Si Claesden ang pumasok at sinabing sasamahan niya si Takero bilang kanyang tagapagbantay at titiyakin ang kanyang sapat na lakas. Pumayag ang hari na papasukin sila at payagan silang imbestigahan ang sanhi ng pagdami ng mga demonyo. Agad na tinanggap ni Claesden habang halos umiyak si Takero dahil ayaw niyang makisali sa isang misyon ng imbestigasyon. Ngunit nang magsalita ang bayaning si Claesden, naayos na ang usapin. Pagkatapos yun, pumasok sila sa mina kasama ang isang elf na guide na nagngangalang Zambo. Inilawan ni Takero ang kuweba gamit ang mahika at pagkatapos ay nagcast ng spell para maalala ang mapa. Tulad ng inaasahan, sinabi ni Claesden at Brolight na ginagawa niya ang mga imposibleng bagay gaya ng dati. Iniwas ni Takero sila at nagsimulang maghanap ng mineral na Aldra, ngunit sa halip ay nakakita ng mga mas mababang uri ng mineral na ikinagulat ni Zambo sa simpleng paraan ng pagtuklas nito. Nang iminungkahi ni Takero na magpatuloy sa mas malalim, pinayuhan siya ni Zambo tungkol sa paparating na panganib. Inilipat ni Takero ang gamit niya gamit ang kanyang kasanayan sa paghahanap at ilang segundo ang lumipas, lumitaw ang dalawang gagamba. Pinatay ni Claesden ang isa sa isang suntok. Napatigil ni Takero ang pangalawa at tinapos ni Brolight ito. Nagpatuloy sila at natuklasan ni Takero ang napakalaking dami ng Aldra ore sa likod ng pader. Matapos makuha ang pahintulot, pinasabog niya ang pader at ibinunyag ang isang malawak na espasyo na puno ng mga lila na kristal. Akala ni Takero ay Aldra ore ito, ngunit sinabi ni Zambo na ito ay Aldrite, mas bihira at mas mahalaga. Hindi naintindihan ni Takero ang tunay nitong halaga. Biglang nakaramdam muli ng panganib si Takero at sumigaw si Zambo na papalapit na ang isang demonyo. Lumakad si Takero palapit at sinabi na iwan na lang nila ang halimaw sa kanya na sinasabi na hindi ito ordinaryong demonyo kundi isang dambuhalang demonyong alimango. Halos mapalunok na si Takero sa kasiyahan, naisip na gusto niyang kainin ang karne nito ng hilaw kung maaari. Nakatayo si Claesden at Brolight sa gulat. Brolight sumigaw sa kanya na mag-ingat at sa kabutihang palad ay narinig ni Takero ito at tumalon sa gilid, muntik nang matamaan ng isang kuko na maaaring hatiin siya sa dalawa. Sinabihan siya ni Claesden at Brolight na mataas ang ranggo ng halimaw at kailangan nilang magtulungan para mapabagsak ito, ngunit tumanggi si Takero upang walang ibang makuha ang pinakamahusay na piraso ng karne at inutusan silang magtiis ng hindi gagamit ng apoy o kidlat. Kinuha ni Takero ang kanyang tungkod at malakas na tumawa, naglalagay ng mga spell na nagpapalakas sa kanyang bilis at nagpapababa ng kanyang timbang. Nilusob niya ang alimango ng buong lakas, ngunit napagtanto niyang kahit ang direktang tama ay hindi nakapag-iwan ng gasgas. Tinamaan siya nito at pinadaigan sa ere, ngunit nakatapak siya sa kanyang mga paa. Nang itulak siya muli ng alimango, pinatigil ni B ang kanyang paa sa lupa. Nagpasalamat si Takero sa kanya at sinuri ang katawan ng alimango hanggang sa makita niya ang tatlong mahihinang kasukasuan. Pagkatapos ay nagpasok siya ng mga yelong sibat na niyakap ni B sa hangin at pinalipad ng mabilis. Pinukol ni Takero ang mga kasukasuan, ganap na pinatigas ang alimango. Lahat ay nagulat habang si Takero at B ay nag-alay ng panalangin para sa kawawang alimango. Nabulabog si Claesden sa inis dahil hindi siya nakipaglaban. Humingi ulit si Takero ng paumanhin, ipinaliwanag na kung pumatay siya ng normal, mapupuno ito ng dugo at putik at masasira ang karne. Nabigla si Claesden sa balak ni Takero na kainin ng halimaw at nagselos siya na bilang isang gwardya, wala siyang magawa. Muling humingi ng paumanhin si Takero, sinabing sanay na siya sa pakikipaglaban sa ganitong uri ng kalaban. Sumagot si Claesden na dapat nilang magtulungan bilang isang koponan sa susunod. Muling humingi ng paumanhin si Takero at B at pinatungan ni Claesden ang kanilang mga ulo, sinabing ayos lang, tapos hiniling nilang dalhin ang alimango at umalis. Pagkatapos yun, nagsimula ng mangalap ang grupo ng mga Aldrite na kristal. Sinabi ni Takero kay Zambo na maaari pa niyang madama ang mas maraming mina sa mas malalim pa. Naluha si Zambo sa tuwa nang mapagtanto na nakadiskubre si Takero ng bagong minahan. Sa sandaling iyon, nagsimula ng maramdaman ni Takero na ang lahat ng pagbabago sa mundo ay sanhi ng guild at ito ay magpapabago sa takbo ng kasaysayan. Naintindihan niya ang hangarin ng leader na nagdala sa kanya dito at habang sumusunod sa kanyang mga kasama, naisip niya na ang kanyang makasariling mga desisyon ay tunay na nagbabago sa mundo, nananampalatayang ang pagbabago ay magiging mas mabuti. Bumalik sila sa palasyo kung saan ipinaalam ni Takero sa hari na natapos na nila ang investigasyon at naalis na ang pinakamalaking banta. Natuwa ang hari, ngunit tinanong si Zambo upang makumpirma na masigasig na ipinaliwanag kung paano natalo ni Takero ang alimango at hiniling na ipakita ito sa hari.
Binuksan ni Takero ang kanyang mahiwagang bag at biglang tumalon ang alimango dahilan upang manginig ang buong palasyo. Nabigla ang hari sa laki nito at lumapit upang tingnan ito ng personal, idineklara na karapat-dapat si Takero ng gantimpala dahil sa kanyang katapangan. Hiniling ni Takero ang alimango. Nabigla ang hari dahil nakikita niyang maliit ang halaga nito. Pagkatapos, lumabas sila papunta sa lungsod. Masaya si Brawlite sa malaking halagang natanggap nila mula sa hari, ngunit wala nang pakialam si Takero, ang tanging iniisip niya ay kung paano niya lulutuin ang alimango. Nagsimula nung makaramdam ng hindi pagkakaintindihan si Clayston nang makita si Takero at ang kanyang kasama na nakasimangot sa nakakatakot na paraan. Kinabukasan, tumanggap si Brawlite ng isang Pegasus bilang regalo mula sa hari na nalaman na naghahanap siya nito. Nagalak ang damdamin ni Brawlite ng buong sigla at kasabay nito, ipinasa ni Zombo kay Clayston ang kanyang naayos na sibat. Isasakay ni Brawlite ang Pegaso at sinabi kay Takero na agad niya itong dadalhin sa kanyang kapatid na nagsasabing utang na loob niya sa kanya magpakailan pa man. Huwag kang mag-alala, nakuha ko na ang alimasag. Nang dumating ang mga karwahe, nagpaalam si Takero sa kanya at sinabi niya, magkikita tayo muli bago siya lumipad at naglaho sa langit. Pagkatapos ng ilang araw, bumalik sina Takero at Clayston sa kanilang lungsod kung saan sinalubong sila ng batang babae na may tainga ng kuneho. Nabigla siyang makita silang magkasama at tinanong kung nagsimula na silang bumuo ng isang koponan. Itinanggi ni Takero na nagbuo sila ng isang koponan, ngunit pinuto ni Clayston at tiniyak na totoo nga na nagsama sila bilang isang koponan. Natuwa si Ariana at agad na tumakbo upang ipaalam ito sa Panginoon. Habang tinitigan ni Takero si Clayston ng pailes, ipinaliwanag ni Clayston na nagpasya siyang manatili ng mas matagal kasama niya dahil alam niyang hindi ordinaryong tao si Takero at kailangan ng isang matalinong tao na bantayan siya. Hindi pa lubos na sigurado si Takero na bumuo ng koponan kasama si Clayston pero simula pa lang ay nagustuhan na ito ni Bea at masaya siyang umiikot-ikot sa paligid niya. Matapos mag-isip, sinabi ni Takero sa sarili na hindi masama ang maglakbay ng magkasama. Naupo silang tatlo upang mag-isip ng pangalan ng koponan at sa mungkahi ni Clayston, pinili nilang tawaging Black Claw Squad at opisyal itong nirehistro sa guild. Pagkatapos niyon, pumunta si Takero sa pagawaan ng panday na bitbit ang mga kristal na Albright. Nang sinuri ni Reburo at ang kanyang master ang mga kristal, tinanong ni Takero kung sapat na ba ang dami para hubugin ang espada na kanilang nais. Bigla, pareho silang nagsimulang manginig ng malakas. Nang inig ang katawan ni Takero, iniisip na ang napakataas na puridad ng Albright ay nagpapahirap nitong hawakan. Sa halip, sumigaw sila at napaiyak sa tuwa dahil hindi pa nila kailanman nakita ang mga kristal na ganito kapurong sa buong buhay nila. Sabi ng master na ginugol niya ang 120 taon sa pag-ukit ng espada at ni minsan ay hindi pa niya nakita ang Albright na ganito kadal-isay. Halos mapaiyak na ang batang lalaki, gustong tumulong. Masaya si Takero na na-impress nila ang kanyang dinala, ngunit sinabi ni Reburo na hindi nila kayang bayaran ang buong Albright na ito. Sabi niya na ang tanging hiling lang niya ay ang orihinal niyang kahilingan, ang gunting na partikular na dinisenyo para sa kanya, at handa siyang ipagpaliban ito dahil nais niyang pagtuunan muna ni Reburo at ng kanyang master ang paggawa ng espada para sa nalalapit na paligsahan ng panday. Kalahating linggo ang lumipas habang kumakain at uminom si Takero sa isang tavern, lumapit sa kanya ang tagapag-alaga ng inn na may isang liham mula sa isang may lupa na nais siyang makita agad. Ayaw ni Takero na makisawsaw sa mga may lupa at nagkunwaring may sakit siya sa bato, ngunit sinabihan siya ni Clayston na tumigil na sa kabobohan. Pati ang tagapag-alaga ng inn ay panyanatag siya, sinabing hindi masamang tao si Ginoong Belmenen. Binuksan ni Takero ang liham at natuklasan na nakasulat ito para sa kanya at kay Clayston bilang isang koponan na nagsasabing nais ng Lord na bigyan sila ng karangalan ng isang medalya. Naging kainahinala si Takero at tinanong kung ano ang gusto ng Lord kapalit, ngunit naintindihan ni Clayston at ipinaliwanag na malamang nais lang ng Lord na makita si B. Nang inig si Takero at niyakap si B, nagtatanong kung balak siyang kidnapin, ngunit pinawi sila ni Clayston at ang tagapag-alaga na walang kapangyarihan ng Lord na gawin iyon. Pagkatapos niyon, dinala sila sa mansyon ng Panginoon sa isang marangyang karwahe habang nakatingin ang mga tao sa kalye sa kanila. Nalito si Takero sa atensyon at ipinaliwanag ni Clayston na ang pagiging inanyayahan ng isang may lupa ay pangarap ng bawat adventurer dahil maaari nitong baguhin ang kanilang buong kinabukasan. Nang marating nila ang mansyon, namangha si Takero sa antas ng yaman na kanyang nakita. Tinanggap sila ng portero at isang grupo ng mga kawal ang bumukas ng mga pinto para sa kanila na labis na ikinatuwa ni Takero dahil palagi niyang pangarap na maranasan ito. Bigla na lang na tumakbo ang isang mayabang na batang babae papunta sa kanila at inatake si Takero at B. Tanong niya, ito ba ang maliit na dragon? Inaasahan ko na mas mukhang matalino ito kaysa dito. Pagkatapos ay walang hiya niyang idineklara na sa kanya ang dragon. Natakot si B at nagtago sa likod ni Takero. Sinabi ni Takero sa babae na nagkakamali siya, ngunit mataray nitong sagot na ang mga dragon ay marangal na nilalang at walang mas karapat-dapat sa kanya na mag-alaga nito. Agad na napagtanto ni Takero na walang katwiran ng babae, kaya ginamit niya ang scan sa kanya at natuklasan na ang pangalan niya ay Tia Riz, 14 na taong gulang at anak siya ng Panginoon.
Pinili ni Takero na pakalmayan siya, umupo sa harap niya at tinanong kung bakit naniniwala siyang may karapatan siyang kunin ang dragon. Ang batang babae ay saglit na sumagot na ang kanyang alalay ang nagsabi sa kanya na may-ari ng isang dragon ang isang adventurer, kaya natural lang na hilingin niya ito, at sinabi rin itong utusan siyang man-ira ng mga adventurer at magpakitang mataas. Nagalit si Takero sa alalay, ngunit sinabi niya kay Tiaris na si B ay kanyang pamilya at walang sino man ang may karapatang paghiwalayin sila. Nabigla si Tiaris at nang kausapin siya ni B ay napagtanto niyang hindi pala hanggal ang dragon gaya ng akala niya. Bigla siyang napaiyak at humingi ng tawad kina Takero at B. Sinubukan ni Takero na pakalmayan siya, ngunit mabilis na nagtago si B sa likod niya muli. Nang tanungin ni Takero kung bakit niya gusto ang dragon sa simula, sinabi niya na gusto niya itong ipakita sa kanyang ina. Sa sandaling iyon, dumating ang kanyang ama. Nagulat si Takero sa kanyang itsura dahil mas bata at mas gwapo siya kaysa sa inaasahan. Pinagbati sila ng Panginoon, inimbitahan na uminom ng tsaa at humingi ng paumanhin sa asal ng kanyang anak na babae. Diretso si Claysden sa tanong kung bakit sila tinawag. Ang Panginoon ay tumugon na ito ay tungkol sa kanyang asawa. Nagulat si Claysden at ipinaliwanag kay Takero na matagal nang may sakit ang asawa ng Panginoon. Pinagtibay ito ng Panginoon at sinabi niyang narinig niya ang balita na nagpagaling si Takero ng isang taong may malubhang sakit sa isang araw lamang at nais niyang tulungan niya ang kanyang asawa. Natatakot si Takero sa ideyang iyon dahil napakalakas ng kanyang mahika at siya ang dahilan ng pagbabago ni Claysden. Ang Lord ay idinagdag na nais ni Tiaris na ilagay ng dragon ito sa tabi ng kanyang ina, umaasang maaari siyang gumaling kapag nakita ang isang mahinahon na nilalang. Nagsimula nang umiyak si B, labis na naantig, at labis ding naapektuhan si Takero na pumayag na alagaan ang babae ng may pag-iingat. Pumunta sila sa kwarto ng babae kung saan natagpuan ni Takero na siya ay napakaliit at mapatla. Tinanong niya ang Panginoon kung maaari niyang paliwanagin ang kwarto, ngunit sensitibo siya sa liwanag. Sinuri niya siya sa ilalim ng mahina na ilaw at natuklasan na ang kanyang katawan ay puno ng maraming sakit, bawat isa ay seryoso na nangangailangan ng sarili nitong ospital. Sinabi niya sa Lord na kaya niyang gamutin ang karamihan, maliban sa isang kondisyon na tinatawag na ever-poisoning na hindi niya maintindihan. Pagkatapos ng maikling katahimikan, tinanong ni Takero kung magtitiwala ang Lord sa kanya kahit na siya ay isang estranghero. Ang babae mismo ay ganap na desperado, hangad lamang na muling mahawakan ang kanyang anak sa kanyang mga braso. Sinabi ng Lord na magtitiwala siya kay Takero anuman ang mangyari. Sumang-ayon si Takero ngunit sinabi niyang hindi niya gagamitin ang parehong paraan ng paggamot na ginamit niya kay Claysden dahil sobrang nakakaubos ng mana at maaaring ikamete ng babae sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Nagsimula siya sa pinakamahinahong paraan, ginagamot ang kanyang mga mata na sensitibo sa liwanag gamit ang banayad at kaunting daloy ng mana hanggang sa makabukas siya ng mata at manggilabot sa gulat na malaki na ang pagbuti ng kanyang paningin. Pagkatapos yun, kinuha ni Takero ang kanyang tungkod at naglabas ng isang napakalakas na spell na naglilinis sa buong silid at binuksan ang mga bintana, pinapayagan ng liwanag na pumasok ng hindi nakakasama sa babae. Naluluha ang babae sa labis na kagalakan. Pumasok sila sa opisina ng Lord kung saan ipinaalam ni Takero na ang kanyang asawa ay may Ivor na lason. Tumigil ang Panginoon at agad na naintindihan na ito ay sinadyang pagkalason, ngunit ang mas masakit sa kanyang puso ay malaman na walang kilalang antidote sa lason na ito. Mananatili siyang nakatayo, lubos na nasira ang loob. Nalaman na ang Ivor na lason ay isang napakatandang toxin na pinaniniwalaang nawala na at wala pang alam na lunas nito sa kasalukuyan. Sabi ni Takero na dahil may kakayahan pa rin ng isang tao na makagawa ng ganitong lason, ibig sabihin ay may nakakaalam din ng komposisyon nito, at dapat nilang subukang buuin muli ang lason mula sa simula upang makahanap ng antidote. Sabi ni Claysden na hindi pa nila alam ang mga sangkap na ginamit sa paggawa ng lason. Sa puntong iyon, naisip ni Belmene na ang kanyang mga ninuno ay medyo na-obsess sa mga libangan at nakalikom ng mga bihirang kasaysayang tala at dokumento na maaaring naglalaman ng impormasyon tungkol dito. Ang problema ay karamihan sa mga record na iyon ay nakasulat sa isang sinaunang wika na walang nakakaintindi sa panahong ito. Siyempre, hindi ito naging hadlang kay Takero na taglay ang kakayahang mag-translate na nagbibigay sa kanya ng kakayahang maintindihan ang anumang wika at agad na isalin ito sa Hapon. Bagamat hindi niya alam kung saan magsisimula, ipinagpatuloy niya ang paghahanap ng anumang salitang may kaugnayan sa mga lason. Sa huli, nakakita siya ng isang aklat na naglalaman ng impormasyon tungkol sa halamang Ivor. Kakaiba nga, nakasulat ang impormasyon sa diary ng isang taong nagngangalang Bowler Abola na tinawag ang sarili bilang pinaka-cute na adventurer sa kasaysayan. Natuwa si Takero at nagsimula ng magbasa habang ginagaya ang isang mahiyain na otako na kabataan hanggang sa mabilis na tinakpan ni Claysden ang bibig niya bago pa siya makapagsalita ng isang nakakabigat ng ulo. Ang tala-arawan ay nagsasabing nakakita si Bowler Abola ng isang malaking bato na hugis Pegasus sa tabi ng isang malaking lawa na may kumikislap na gintong mga bulaklak na tumutubo sa paligid nito. Nang basahin ni Takero ang bahaging ito, sinabi ni Claysden na alam niya ang lugar at naglabas ng mapa na nagpapakita ng isang lawa sa dulo ng lupa ni Belmene na may malaking estatwa ng Pegasus. Itinuturo na maaaring naroon ang bulaklak na hinahanap nila. Ang problema ay malayo ang lokasyon, mga 5 araw ang biyahe sakay ng karwahe.
Sinabi ni Takero na aalis na agad sila at sinimulan ni Belmenen na ihanda ang lahat para sa kanila. Samantala, ang personal na katulong na inilarawan ni Takero bilang mapanukso ay nanonood sa kanila mula sa malayo at nagpadala ng mensahe sa isang hindi kilalang tao. Bago umalis, inilagay ni Takero ang isang mahiwagang bato na pamproteksyon sa harap ng kwarto ni Lady Miltiria at sinabi kay Belmenen na ito ay pipigil sa sinuman na saktan siya habang sila ay wala. Sa sandaling iyon, nilapitan ni Tiaris siya at humingi ng tawad sa kanyang mga naunang salita. Sinabi ni Takero na napakasakit ng mga salita niya, pero dahil nagkaroon siya ng sariling pag-unawa sa kanyang pagkakamali, sapat na iyon. Sinabi niya sa kanya na ang pinakamahalagang kasanayan na maaari niyang matutunan sa buhay ay ang pagtanggap ng kanyang mga pagkakamali at maglaan ng oras bago kumilos. Nangako si Tiaris na gagawin niya ito. Pagkatapos niyon, pinayuhan ni Takero siya na maaaring subukan siyang manipulahin ng iba pagkatapos nilang umalis, na ipakita siyang isang manloloko o masama, at hiningi niya na sa halip na maniwala sa kahit sino, agad siyang pumunta at ipaalam ito sa kanyang ama. Pagkatapos noon, sina Takero at Claysden ay sumakay sa unicorn at nagsimula na. Si Takero ay gumamit ng mga mahika upang paliitin ang timbang at pataasin ang bilis, kaya't ang kabayo ay tumakbo ng sobrang bilis, na nagbigay daan sa kanilang makarating ng mas mabilis kaysa inaasahan. Pagdating nila sa lugar, nagulat si Takero. Ang nayo na itinuro ni Claysden ay minsang masagana, ngunit ngayon ay wasak at naghihirap. Sabi ni Takero na maaaring natuyo na ang lawa, ngunit sinabi ni Claysden na masyadong malaki ito para matuyo. Nang dumating sila, nakita nila ang lawa sa isang nakakatakot na kalagayan. Ninakaw ang tubig at patay na ang mga puno sa paligid nito. Sinuri ni Takero ang tubig at natuklasan na ito ay kontaminado ng lason mula sa Granite Buffalo na nagpapatunay kay Claysden na sinadyang ginahasa ng isang tao ang lawa. Biglang lumitaw ang mga taga-nayo na may dalang mga kahoy at kutsilyo, nag-iinggi sa takot. Nakikita ni Takero ang kanilang kahinaan at pagod, at mahinahon niyang sinabi na siya ay isang manlalakbay na dumating upang mangalap ng isang bihirang halaman. Hindi sila agad naniwala, ngunit nang ipakita ni Claysden ang kanyang insignia, agad nilang ibinaba ang kanilang mga armas at nagsimulang ikwento ang kanilang kwento. 10 buwan na ang nakalipas, biglang nalason ang lawa. Namatay ang mga isda, nasira ang underground na tubig, at wala ng pagkain o inumin. Noong panahong iyon, isang mangangalakal na nagngangalang Ingik ang dumating at nag-alok na iligtas ang nayon kapalit ng isang bihirang gintong bulaklak na namumulaklak sa tabi ng lawa isang beses bawat buwan. Itong bulaklak ang pinakamalaking lihim ng baryo, ngunit ang mga tao ay namamatay at pumayag na. Gayunpaman, ang tubig na ibinibigay ni Engek ay sapat lamang para inumin at hindi para sa pagtatanim, kaya't nagdusa sila sa gutom at pagkawasak. Sinabi ni Takero na isang bula-bula si Engek at na ang oras ng kanyang pagdating ay nagpapatunay na siya ang nambubula sa lawa upang monopolyohin ang bulaklak. Nabigla ang mga taga-baryo at ayaw muna nilang paniwalaan, ngunit ipinaliwanag ni Takero ang sitwasyon hakbang-hakbang hanggang sa unti-unting naintindihan nila ang sakuna. Nagalit si Takero at sinabi niyang sisibakin niya si Engek at ilalantad ang balak nito, pero una, nagpasya siyang tulungan ng mga taga-nayon. Matapos ang lahat ng bagay ay tuluyang bumaba ang katahimikan, bumaba si Takero sa lupa, nilinis ang lupa gamit ang mahika, inayos ang kanilang mga bahay, at pagkatapos ay nagdala ng malaking kaldero at nagluto ng isang walang kapantay na mainit na pagkain para sa kanila. Matapos kumain, sinabi ng nakatatandang taga-baryo na hindi niya alam kung paano siya pasasalamatan. Takero ay nagtanong lamang kung maaari siyang mangalap ng mga bulaklak. Pumayag ang matanda, ngunit bago pa siya makapagsalita, may ilang bata na pumasok at niyaya si Takero na makipaglaro sa kanila. Sinabihan siya ng matanda na huwag na lang pansinin ang mga ito, ngunit tumawa si Takero at sinabi na masaya siyang makita silang nakangiti. Ang mga bata ang nagdala kay Takero sa kanilang lihim na taguan na isang imbakan kung saan nila itinapon ng sobrang mapait na mga prutas. Bagamat ang nasa loob nito ay isang simpleng nectar na may matamis na lasa, sinubukan ni Takero na gamitin ang kanyang kakayahan sa prutas ngunit lumitaw ang walang laman na screen. Ngunit napansin niya ang kayumangging likidong dumadaloy mula dito. Hinawakan niya ito at biglang bumukas ng malaki ang kanyang isipan. Ang lasa na ito ay toyo. Sa parehong oras sa palasyo ng Belmenen, narinig ni Tiaris ang alarm device na ininstall ni Takero. Dali siyang pumasok sa kwarto ng ina at natagpuan si Bernard, ang personal na katulong na nakatayo sa loob. Natakot siya at sinabihan siyang umatras, nagtatanong kung sinubukan itong patayin ng kanyang ina. Nagpanggap siyang kalmado at tinanong kung sino ang nagsabi ng ganito. Nang sabihin niya tungkol sa alarma, sinimulang pagtawanan ni Bernard si Takero, sinasabing ang mga adventurer ay mga pulubi at manlilinlang, at siguro ginawa niya lahat ito para nakawin sa kanyang ama. Tinarayan ni Tiaris ang isang salita at sinubukang ipagtanggol si Takero, ngunit ginamit ni Bernard ang usapin ng tiwala, tinanong kung maniniwala siya sa isang bagong dating na adventurer o sa isang lalaking naglingkod sa kanilang pamilya ng maraming taon. Nabahala ang babae at nagsimulang manginig. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng opisina at pumasok si Belmenen. Narinig niya ang parehong panig at nagsimulang maniwala kay Bernard, ngunit alam din niya na tunay na napabuti ni Takero ang kalagayan ng kanyang asawa na si Miltiria. Nagpasya siyang magsagawa ng pagsusuri, kaya't napilitan ng alalay na magpigil ng husto.
Belmenent sinabi na ang tanging paraan para malaman ang katotohanan ay kung mapapatunayan ni Bernard na hindi siya traidor at inutusan siyang uminom mula sa espesyal na tubig na palagi niyang dinadala kay Mulatyria. Nabahala si Bernard at nagsimulang manggapan ng paurong. Biglang binuhos ni Belmenent ang tubig sa kanya at sumigaw si Bernard na laso nito, pero ininom ni Belmenent mismo at sinabing normal na tubig lang ito, na inihayag na ang tunay na lason ay nasa cake na palaging inihahain ni Bernard sa kanyang asawa. Inaresto siya ng mga gwardya at nakakita si Belmenent ng isang nakasulat na liham na may code sa kwarto ni Bernard na pagtanto niyang may isang makapangyarihang tao sa likod nito. Sa parehong oras, dumating si Engash sa baryo at kumatok sa pintuan ng pari. Isa sa mga taga-nayon ang nagbukas at nakita siya at sinabi ng mga ngalakal na dumating siya upang kunin ang bulaklak ng maaga sa pagkakataong ito. Sinubukan niyang sabihin sa kanya na wala silang ibibigay dahil lason ng bulaklak pero naghanda na si Engash ng isang sorpresa. Agad niyang kinontak ang kanyang mga tao at inutusan silang tapusin ang lahat ng mabilis. Samantala, pinangunahan ng pinuno ng baryo si Takiro at Claesden sa isang lihim na kuweba hanggang sa marating nila ang lugar kung saan namumulaklak ang gintong Ivor. Kasama ng estatwa ng Pegasus, naakit si Takiro sa magandang tanawin sa kanyang harapan. Matapos ang ilang sandali, sinimulan niyang suriin ang mga bulaklak na Ivor at natuklasan na lumalabas lamang ito sa baybayin ng partikular na lawa na ito dahil nabuo ito mula sa mga luha ng isang alamat na hayop na tinatawag na Hot Altnir. Takiro tinanong ang pinuno tungkol sa alamat na hayop at nalaman na si Hot Altnir ang Pegasus na minsang nagbantay sa baryo mula sa mga demonyo ng lawa. Mula noong araw na iyon, sinimulang sambahin ito ng kanilang mga ninuno bilang kanilang tagapag-alaga at pinuno at pinanatili ng lahat ng taga-baryo ang kwento na si Ivor ay ipinanganak mula sa luha nito. Takiro tinanong kung maaari niyang kunin ang isang bagay na napakahalaga at sinabi ng matanda na bilang tagapagligtas ng baryo, maaari niyang kunin ang kahit ano na nais niya. Natuwa si Takiro at isang bulaklak lang ang pinili niya, sinabing sapat na ito upang makagawa ng antidote. Nagsimula na siyang mag-isip na subukan ng eksperimento sa prutas na toyo, ngunit naputol ang kanyang pag-iisip ng may malakas na sigaw sa malapit. Ilang segundo ang lumipas, isang mangingisda ang tumakbo papunta sa kanila, hingal na hingal at takot na nagsabi na sinilaban ni Angash ang nayon. Bitbit ni Takiro at Claesden ang pinuno at ang iba pang lalaki sa kanilang likod at tumakbo papunta sa nayon. Pagdating nila, nasaksihan nila ang isang nakakatakot na scene. Sunog na ang bawat bahay. Hindi nag-aksaya si Takiro ng oras at sinimulang apulain ang apoy kasama si B habang nililigtas ni Claesden ang mga taga-nayon. Nagawa nilang kontrolin agad ang sitwasyon, ngunit naging abo na ang mga bahay. Nagalak ang bantay ng nayon kay Takiro na walang seryosong nasaktan na siyang pinakamagandang balita na kanyang narinig. Tinanong ni Takiro kung paano nagsimula ang apoy. Ipinaliwanag ng bantay na dumating si Angash at hiningi ang mga bulaklak na Ivor at nang tumanggi ang chief na malaman na lason nito, iniutos ni Angash sa kanyang mga tauhan na sunugin ang nayon. Si Takiro ay nabalot ng galit sa kalupitan ng mga ngalakal. Sa sandaling iyon, nagpanik ang pinuno nang mapagtanto na nawawala si Gonza, ang batang si Gonza. Agad na naalala ni Takiro ang batang mabilis niyang naging malapit at pinaghihinalaang dinukot ni Angash. Isang matandang babae ang tumakbo at nakumpirma na kinuha nga ni Angash si Gonza at patungo sa lawa habang nagsisilabasan ang mga tao sa apoy. Lalong naging matindi ang galit ni Takiro nang i-activate niya ang kanyang kasanayan sa paghahanap sa pinakamalawak nitong saklaw at nadama ang mga tao sa loob ng isang kalapit na abandonadong kuta. Sinabi niya kay Claesden na may kasamang hindi bababa sa 100 gun si Angash. Matatag na sumagot si Claesden na hindi ito problema at umakyat sa kanyang unicorn. Pinilit ng pinuno na pigilan sila, sinabing delikado na ito, ngunit siniguro ni Takiro na sapat na ang kanilang lakas at nangakong ibabalik si Gonza ng ligtas. Nakarating sila sa kuta at ipinadala ni Takiro si B upang mag-imbestiga kung saan nakita niya ang buong grupo na nagdiriwang. Nagsimula nang mag-isip si Takiro ng plano, ngunit halos magbago na si Claesden sa galit, hindi matanggap ang pagdukot sa isang bata at ang pagdiriwang nito sa isang handaan. Sinubukan ni Takiro na pakalmayin siya, sinasabing ang pag-atake ng walang plano ay maaaring ilagay si Gonza sa panganib. Pagkatapos yun, pumasok sa isip niya ang isang ideya at naglapat siya ng spell na nagtatago sa sarili at kay Claesden. Sa ganitong paraan, nakalusot sila sa mga lasing na gwardya ng madali kahit na nakabangga pa nila ang isa na papunta na sanang mag-refill ng inumin niya. Pakiramdam ni Claesden na nasa ibabaw nila ang buong grupo, kaya't nagpa siya si Takiro na manatiling nakatago hanggat maaari habang nilalabanan sila. Napansin ni Claesden na nilalakad ni Takiro ang paligid at kinukolekta ang lahat sa loob ng fortress at sinabi ni Takiro na nag-iipon siya ng ebidensya ng mga krimen ng grupo. Nagpatuloy sila sa paghahanap kay Gonza ngunit walang nakitang bakas sa kanya kahit na siniyasat nila ang bawat silid. Sabi ni Claesden na kailangan nilang harapin mismo ang mga ngalakal para malaman kung nasaan ang bata at pumayag si Takiro. Nakarating sila sa silid kung saan nagdiriwang si Engash at ang kanyang mga tauhan. Narinig nila ang isa sa kanila na tumatawa tungkol sa kawawang itsura ng mga taga-nayon habang pinapanood nilang masusunog ang kanilang mga bahay. May isa pa na nagsabing sana ay nalaman na nila ang lokasyon ng mga bulaklak ng mas maaga at isang pangatlo na nagsasalita ng may kayabangan ang nagsabi na hindi na mahalaga dahil dinukot nila si Gonza para sa layuning iyon.
Sinimulan na niyang ipaliwanag ang kanilang masamang plano. Kapag kumalat ang balita na ang asawa ng isang mayamang tulad ni Belminit ay namatay dahil sa nakamamatay na lason, magpapanik ang mga tao at magsisimulang bumili ng lason para patayin ang kanilang mga kalaban na magbibigay daan upang itaas nila ang presyo ayon sa kanilang nais. Nang matapos niyang magsalita, isang bote ang tumama sa likod ng kanyang ulo at pinabagsak siya. Si Engash mismo ang tumama sa kanya, pinaalalahanan silang lihim ang plano. Naramdaman ni Takero at Claysden ang lahat at sinabi ni Claysden na hindi na niya kayang pigilin pa ang sarili niya. Sinabihan ni Takero siyang gawin ang nais niya pero huwag pumatay ng tuluyan. Inalis ni Claysden ang pagtatago, binasag ang pinto, at nagsimula ang gulo sa grupo. Sinimula ni Claysden na saktan sila sa kaliwa at kanan habang nagpanik si Engash at inutusan ng isa sa kanila na dalhin ang kanilang lihim na armas kahit hindi pa ito kontrolado. Sa sandaling iyon, dumating si Takero sa tabi ni Engash at sinabi sa kanya na kailangan nilang ilipat muna ang bata. Agad na naalala ni Engash ang isa sa kanyang mga tauhan at naibunyag ang lokasyon ni Gonza nang hindi nag-iisip. Nang siya ay humarap, wala na si Takero. Pumunta si Takero sa kwarto ng imbakan kung saan hawak si Gonza. Doon, nakita niya ang isang kawatan na nababato dahil siya lang ang nagtatrabaho habang nagdiriwang ang iba. Sabi ni B na siya na ang bahala at pumayag si Takero. Lumipad ang maliit na dragon sa kanya, hinayla siya papunta sa pinto at pinabagsak siya. Pumasok si Takero, tinatawag ang pangalan ni Gonza at agad namang sumagot ang bata. Binasag niya ang kondado gamit ang kanyang kamay at pinalaya siya at tumakbo si Gonza papunta sa kanya ng takot. Sinabihan ni Takero na bumalik agad sa nayon, ngunit paglabas nila, nakita nilang lahat ng grupo ay nagtatakbuhan ng takot. Nakakita siya ng mga tentacle na umangat mula sa itaas ng mga pader ng kuta at halos sigurado siyang hindi ito si Claysden. Hinawakan niya ang isa sa mga kasapi ng grupo at tinanong siya at sinabi ng lalaki na inatake sila ng halimaw sa lawa. Hindi siya ganap na naniniwala sa kanya pero nagpasya siyang tingnan mismo. Tinanong ni Takero si Gonza kung maaari siyang tumakbo pabalik sa nayon mag-isa, ngunit sobrang natakot ang bata upang iwan siya. Sinabihan niya itong magpakatatag at tumakbo papunta sa lugar ng laban habang bumubuo ng proteksyon sa paligid niya. Natuklasan niya na ang kalaban na nakikipaglaban kay Claysden ay isang dambuhalang kabibe sa dagat. Sinuri niya ito gamit ang kanyang kasanayan sa appraisal at natuklasan na ito ay isang rank B na halimaw na tinatawag na Black Anemone at si Eng-8 ang nagsira nito. Takero lumingon kay Eng-8 na nakahiga sa lupa sa takot, nananawagan sa kahit sino na iligtas siya. Naisip ni Takero na iwan na lang siya bilang pagkain ng halimaw pero nang umatake ito sa kanya, lumikha si Takero ng isang harang at pinigilan ang kanyang kamatayan, pinili niyang buhayin siya at tanungin sa huli. Sinabi ni Takero kay Claysden na kailangan nilang tapusin agad ito habang nahihirapan si Claysden laban sa walang katapusang mga tentacle. Sabi ni Takero na gagawin niyang mas madali ang lahat, gumamit siya ng makapangyarihang mahika ng yelo at pinatigil ang halimaw sa lugar. Namangha si Claysden, ngunit sinabi ni Takero na kailangan pa nilang wasakin ang utak nito upang mapatay ito. Bumato si Claysden ng malakas na suntok ngunit nagpasimula ito ng depensibong mekanismo, dahilan upang tumigas ang mga tentacles at sumugod kay Takero na walang oras makabuo ng harang. Sinubukan niyang harangan gamit ang kanyang tungkod, ngunit ang lakas ay nagtulak kay Takero at Gonza na lumipad pataas sa pader ng kuta. Hinawakan ni Takero si Gonza at itinulak siya pataas para mahuli siya ni B habang siya naman ay nahulog sa laso na lawa. Nagsimula siyang malunod at naisip na ito na ang katapusan na nagsakripisyo siya upang hindi mapahamak ang iba. Hindi siya nalungkot ngunit nalungkot siya na hindi niya magagawa ang lahat ng nais niya lalo na ang magluto ng mga ulam na may toyo at makuha ang gunting na hindi pa niya nakuha. Bigla niyang naramdaman ng pinuno na may nakararamdam sa kanya at nagpasya siyang tumulong dahil maganda ang ginagawa ni Takero sa mundong ito. Pero patuloy pa rin sa pag-iisip si Takero tungkol sa pagkain at gunting habang may isang tao na paulit-ulit siyang tinatawag at walang sagot. Nainis na, hinayla siya ng tumatawag mula sa tubig. Nagulat si Takero nang makita na ang nagligtas sa kanya ay isang Pegaso. Sinabi niya na huwag siyang pabayaan mamatay ng ganoon at ipinakilala ang sarili bilang Hovaltnir. Nakilala ni Takero ang pangalan kahit hindi niya maalala kung saan niya ito narinig. Nakiusap siya sa kanya, tinatanong kung ito ba ang kanyang tahanan at humihingi ng paumanhin sa pagbagsak niya dito. Sabi niya na kabaligtaran yon, na maganda yon dahil ang tubig ng lawa ay biglang nagsimulang magpabago at ang mga halaman ay muling nabuhay. Hindi makapaniwala si Takero, kaya ipinaliwanag ni Hovaltnir na ang dahilan ay ang pagbagsak ng makapangyarihang elemento sa lawa noon na nagdulot sa kanyang paghina ng husto. Sa huli niyang lakas, nilikha niya ang walang hanggang mga bulaklak upang linisin ang lawa, ngunit sa paggawa nito, naging bato ang kanyang sariling katawan. Nanatili ang mga bulaklak na buhay, ngunit muling nilaso ni Gash ang lawa. Nang bumagsak si Takero sa tubig, yung kanyang nakalunok ng lason at sa paggawa nito, nailigtas niya siya mula sa pagkakatigas. Binalik niya siya sa kanyang mga kasama at sinabi na isang mangkukulam na Pegasus ang nagsagip sa kanya kahit na walang makakita sa kanya maliban kay Takero. Nagpasalamat siya sa kanya at pagkatapos ay nawala, bumalik sila sa nayon at pinagsama muli si Gonza sa kanyang pamilya. Pagkatapos yun, gumawa si Takero ng isang magic circle gamit ang mga bato at niyaya si Claysden na pumasok kasama niya. Nangamba si Claysden, ngunit nagtitiwala sa kanya.
Pinaganya ni Takero ang bilog at agad silang dinala sa palasyo ni Belmanen. Doon mabilis niyang nilikha ang antidote at nagamot si Mulatiria matapos ang isang higop lang. Lahat ay napaluha sa tuwa, ngunit hindi pa tapos si Takero. Bumalik siya sa nayo na muling itinatayo at ipinaalam sa pinuno na naipasa na kay Hari si Gush kasama ang lahat ng ebidensya, at hindi na siya muling lalabas ng kulungan. Pinag-iyak ng pinuno at tinanong kung paano nila siya mababayaran. Ngumiti si Takero, dala ang nilagang patatas na may mantikang at toyo, at hinayaang tikman niya ito. Biglang nawala ang salita sa lalaki dahil sa hindi kapani-pani walang lasa. Pagkatapos, ipinakita ni Takero ang kanyang ideya sa negosyo, hinihiling sa chief na ibenta ang lahat ng prutas ng toyo na meron sila at gamitin ang pera para palawakin ang mga taniman ng mga prutas na iyon. Pumayag ang matanda, ngunit sinabi niyang hindi nila magagamit ang buong ani. Ibinunyag ni Takero na balak niyang gawing kilala ang toyo sa mga pangunahing lungsod at pagkatapos ay magiging tampok na produkto ito ng baryo. Kaya't sinubukan ng lahat ang patatas na may mantikang at soy sauce at pagkatapos ay naglakad na siya palayo. Kalaunan, nagtipon sina Takero at Klasten at naglakad ng magkasama habang pinag-uusapan ang misyon nang biglang bumaba si Hothelfnir sa harap nila. Nagulat si Takero nang makita siya, ngunit mas lalo siyang nabigla nang magbago siya into isang magandang babae at ideklara na sasali na siya sa kanyang koponan. Parehong naguluhan si Takero at Klasten sa kanyang mga salita. Tinanong ni Klasten kung bakit nais sumama ng isang sorceress na Pegasus sa isang baliw na tao. Sagot ni Hothelfnir na matagal na siyang nanatili sa isang lugar at ngayon ay nais nang maglakbay sa mundo, nararamdaman niyang magiging masaya siyang makasama si Takero. Bilang ganti, masigasig siyang pumayag na sakyan siya bilang kabayo. Naramdaman ni Takero na mas lalo pang lalaki ang kanyang mga problema mula sa sandaling iyon. Pagkatapos niyon, bumalik si Takero sa lungsod at pumunta sa panday upang pag-usapan ang mga gunting na kanyang hiniling. Ang pangunahing panday ay sinabi sa kanya na dahil sa Aldrite na minana ni Takero, nanalo siya sa paligsahan ng paggawa ng espada at maaari na niyang ilaan ang buong oras niya sa paggawa ng pinakamagandang gunting sa buong mundo. Umalis si Takero sa tindahan na sobrang saya at natagpuan si Hothelfnir na naghihintay sa kanya. Tinanong niya kung nakuha niya ang gusto niya at sumagot si Takero na kakailanganin ng panday ng kaunting oras. Nagreklamo si Hothelfnir at sinabing baka siya ang saktan niya para mapabilis ang trabaho. Hiningi niya na huwag siyang saktan at pumayag ito, iniwan ang ideya, pagkatapos ay humingi ng patatas na may mantikilya at toyo. Sinabi ni Takero na nakainan niya ang ilan, ngunit sinabi ni Hothelfnir na nasa nakaraan na iyon at nagsimula ng makipagkumpetensya kay B kung sino ang makakakain ng mas maraming patatas. Agad na nagsisi si Takero na isinama siya niya. Sa sandaling iyon, dumating si Frey mula sa guild at inimbitahan si Takero sa isang pagpupulong. Doon niya ipinaliwanag ang tungkol sa paligsahan sa pangangalap ng materyales na inorganisa ng guild bawat taon at hiniling sa kanya na sumali. Hothelfnir nagpakita ng interes sa paligsahan, ngunit sinabi ni Takero kay Frey na mas gusto niyang manatili sa mga karaniwang misyon ng pangangalap. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Frey at Ariana na mismo si Lord Belmenent ang humiling kay Takero na sumali at dahil siya ang opisyal na sponsor ng paligsahan, kailangan nilang sumunod. Nauunawaan na hindi niya maaaring tumanggi sa hiling ng lokal na Panginoon, pumayag si Takero na makilahok na labis na ikinatuwa ni na Frey at Ariana. Ilang araw ang lumipas, nagsimula ang paligsahan at ipinaliwanag ng Guildmaster ang mga patakaran sa lahat ng sabik ng mga adventurer. Ipinakita niya ang larawan ng pamilya Belamant at sinabi na nais ng Panginoon na sorpresehin ang kanyang kamakailang gumaling na asawa at kaya nais niyang hanapin ng mga adventurer ang isang 7 kulay na rainbow na tupa. Lahat ng mga adventurer ay naging sabik, ngunit nakakaramdam si Takero ng hindi pagkakaayos dahil hindi pa niya naririnig ang ganitong uri ng material noon. Pinaliwanag ng Guildmaster na ang 7 kulay na lana ay napakabihira at kailangang magsaliksik ang bawat kalahok nito bago ang paligsahan, ngunit ipinagbabawal ang paghingi ng tulong mula sa iba. Layunin ng paligsahan na subukin ang kakayahan ng bawat adventurer sa pangangalap at lahat ay kalaban. Inutusan niya silang pumunta sa aklatan para sa impormasyon at umarkila ng mga kabayo o karwahe kung kinakailangan, habang mahigpit na ipinagbabawal ang pakikipagtulungan sa mga kasama. Naintindihan ni Clayton na walang makakasama kay Takero at nagmungkahi na gumamit ng spell ng teleport para mahanap agad ang Rainbow Ship, pero tumanggi si Takero na gustong makipagkumpetensya ng patas at iwasan ang reklamo kung mananalo siya. Sabi rin niya na hindi niya dadalhin si Bea kasama niya. Nagsimula siyang umiyak at pakiusap na sumama, ngunit sinabi ni Takero na labag ito sa mga patakaran ng paligsahan. Tumanggi si Bea na tanggapin ito at nagpatuloy sa pagmamaktol hanggang sa marahang niyakap siya ni Hofalfner, na nagdulot sa kanya na makatulog sa loob ng ilang segundo. Nagulat si Takero at tinanong kung paano niya nagawa yon. Sagot ni Hofalfner na na-convert niya ang kanyang mana bilang pagkain para sa maliit na dragon, na agad natulog ng busog siya. Pinanindigan niya kay Takero na aalagaan niya siya at sinabi sa kanya na mag-focus na lang sa paligsahan. Nagpasalamat si Takero, mabilis na nagtungo sa aklatan at ginamit ang kanyang mahika upang agad na makahanap ng impormasyon tungkol sa bahagharing mga tupa.
Pagkatapos nyun, tumakbo siya patungo sa bundok kung saan sinasabing nakatira ang mga tupa. Dumating si Takero ng mabilis dahil sa kanyang bilis, ngunit bigla niyang naalala si Bea at nag-alala dahil ito ang unang pagkakataon na nawala siya sa kanyang piling at nag-aalala rin siya sa pag-uugali ni Bea na sobra ang pagkain kapag stress. Nalaman niyang sobra talaga ang pagkain ni Bea dahil nami-miss niya si Takero. Sinabihan siya ni Hofalfner na huwag malungkot at nagsimula siyang magyabang na mas mabilis siya kaysa sa kanya. Nagalit si Bea at nagsimula siyang makipagtalo habang siya naman ay tumangging tumigil. Sinabihan ni Clayston silang pareho na tumigil na at sinabi kay Hofalfner na hindi na niya kailangang patunayan ang kanyang bilis sa kahit sino dahil siya na ang pinakamabilis na ikinalugod ng sobra ng mangkukulam na Pegasus. Pagkatapos nyun, pinuri ni Clayston ang liksi ni Bea habang siya ay lumilipad sa langit at pinakalma siya matapos nilang maghapunan ng masaya. Nagpasalamat si Clayston kay Takero sa payo na palakpakan sila tuwing sila ay nagtatalo. Nagpatayo si Takero ng kampo para sa gabi at kinabukasan ay naabot niya ang paanan ng bundok. Nakakita siya ng isang kawan ng mga bahagharing tupa na naggagatas doon. Sabi sa librong binasa niya sa aklatan na mabilis sila at mahirap hulihin kaya nagsimula siyang mag-isip ng paraan para lapitan sila. Biglang pumasok sa isip niya ang isang ideya at nagsimula siyang gumawa ng malakas na ingay na parang tupa. Akala ng hanggal na tupa na isa siya sa kanila at lumapit. Tinanong ni Takero kung maaari siyang kumuha ng ilang balahibo at niyayakap ang isang tupa. Nakita niya itong kaakit-akit at pinunasan ng ilan sa balahibo nito. Lumapit ang iba pang mga tupa upang makatanggap din ng parehong pagtrato. Habang nag-iipon si Takero ng lana, dumating ang iba pang mga adventurer at nasaksihan ng isang eksena na lampas sa kanilang inaasahan. Pagkatapos noon, bumalik si Takero sa kampo na may mas maraming lana kaysa sa kinakailangan. Biglang lumipad ang isang dragon sa ibabaw na nagpapaalala sa kanya kay Bea na malamang na labis siyang namimiss. Takero bumalik sa lungsod kung saan si Bea ay mabilis na lumapit sa kanya at pinunasan ang kanyang damit ng luha at mucus. Nandito ang iba pang mga adventurer at ipinahayag ng guildmaster na panalo si Takero dahil siya ang pinakamabilis at nakakuha ng pinakamaraming lana. Naramdaman ni Takero na maaari na siyang magpahinga, ngunit may ibang plano ang guildmaster. Inanyayahan niya siya sa kanyang opisina at sinabi na napagpasyahan nilang bigyan siya ng ranggong FB. Ipinaliwanag niya na kinikilala na ngayon ng guild si Takero bilang isang maraming kakayahan na adventurer na kayang tumanggap ng lahat ng uri ng misyon at nasa klasipikasyong FB, ang kanyang bayad ay nakadepende sa antas ng bawat misyon. Masaya si Takero dahil makakakuha siya ng maliliit na misyon mula sa mga matagal ng kliyente sa mababang presyo, ngunit nagulat siya nang ipaliwanag ni Grit na magbabago ang bayad kung ang kalidad ng mga materyales na dadalhin niya ay iba sa hinihingi. Sinabi niya kay Tikaro na kung magpapatuloy siyang magdala ng mga materyal na mataas ang kalidad at ibebenta ng mura, mas asira niya ang pamilihan. Grit, ang oso, sinabi na gusto lang niyang matiyak na makakatanggap si Takero ng tamang kabayaran sa kanyang trabaho bilang isang adventurer. Nahiya si Takero. Sinabi ni Grit na nais ng lahat na makuha niya ng patas ang kanyang bayad. Tinanong niya si Takero kung tatanggapin niya ang promosyon. Inisip ni Takero kung paano ito makakaapekto sa mga tao sa paligid niya. Sinabi ni Clayston na tigilan na niya ang sobrang pag-iisip at tanggapin ang promosyon ng may pagmamalaki. Kahit si Hot Alpanir ay nais na kunin niya ang natatanging ranggong angkop sa isang kakaibang tao tulad niya. Matapos ang maikling sandaling pag-iisip, pumayag si Takero at inabot siya ni Grit ng badge na sumisimbolo sa kanyang bagong ranggo. Sa sandaling iyon, pumasok si Ariana sa kwarto ng may kagyat na balita. Sinabi niya na papunta na ang kagubatang uod sa pangunahing daan at malapit nang marating ang lungsod. Napagtanto ni Grit na hindi kayang pigilan ito ng mga karaniwang adventurer at hiniling kay Takero at sa kanyang koponan na kunin ang misyon. Sila ay nag-oo ng masaya. Nakarating sila sa gubat at naghintay sa forest worm ngunit nagulat sila nang makita kung gaano kalaki ang halimaw, hindi alam kung paano nila ito mapapawi. Biglang narinig ni Takero ang isang pamilyar na boses. Nalaman niya na si Brolight, ang elf na babae, ay nakasakay sa ibabaw ng dambuhalang uod sa gubat. Lahat ay nagulat nang makita siya. Bumaba si Brolight at tumakbo papunta kay Takero na sinabing nais niyang muling makipagkita sa kanya. Nang hindi napapansin, sinubukan ni Takero na gumamit ng isang spell panglinis sa kanya. Nang tanungin niya kung bakit siya nakasakay sa isang napakalaking halimaw, sinabi ni Brolight na kailangan niya ng pabor mula dito at nagpasya siyang dalhan ito ng regalo. Akala niya naiintindihan niya na gusto nitong sumakay sa isang bagay kaya't dinala niya ang kaibigan niyang si Callum mula sa kanyang pinagmulan para sa kanya. Agad na naglabas si Takero ng spell panglinis sa hayop na lumubog sa lupa dahil ayaw nitong linisin. Nagpasalamat si Takero kay Brolight sa regalo ngunit sinabi niyang hindi niya kayang sumakay sa isang bagay na ganoong kalaki. Brolight ang nagmungkahi na baka mas gusto niya ang isang puting unicorn, ngunit sinagot ni Havaltnir na ang unicorn ay karaniwang isang ordinaryong kabayo at hindi na niya kailangan pa ng iba dahil meron na siya. Tinanong ni Brolight tungkol sa bagong kasapi ng koponan at inimbitahan ni Takero siyang uminom kasama nila para may kwento niya ang mahahabang kwento. Nakarating sila sa taverna at sinabi ni Takero kay Brolight kung ano ang nangyari pagkatapos niyang umalis. Ipinaliwanag niya kung paano sila ni Clayston nagbuo ng isang koponan, paano sila tinawag ng Panginoon, paano nila naabot ang lawa, at kung paano nila nakilala ang lumilipad na mangkukulam na naging isang batang babae at sumali sa koponan.
Hindi siya nagulat at tinanong niya si Takero kung maaari rin siyang sumali sa grupo. Sabi ni Takero na plano na niyang aanyayahan siya at masaya siyang tanggapin siya. Iksang babae ng duwende ang ipinakita sa kanila ang kanyang gintong singsing ng guild at sinabing na promote na siya sa rango E pagkatapos ang kanilang huling pagkikita. Nalugod na tinanggap ni Brawlite ang paanyaya ni Claysden na mag-training match balang araw. Pagkatapos yun, sinabi ni Havaltnir na ang kalinisan ng espiritu ni Brawlite ay nakapagpapagaan sa kanya at malapit na niyang ibabahagi ang isang lihim, ngunit hiniling ni Brawlite na ipagpaliban muna ito. Pinili ni Havaltnir na manahimik na nauunawaan na nais ni Brawlite na ibunyag ang lihim sa kanyang mga kasama mismo. Sinabi ni Brawlite kay Takero na kung tatanggapin niya ang kanyang misyon, agad niyang isisiwalat ang lahat. Hiniling ni Takero na sabihin na niya agad ang lahat dahil matagal na siyang naghihintay. Ipinaliwanag ni Brawlite na tumakas si Lodi, ang kapatid niya, mula sa nayon at gusto niyang hanapin ni Takero ito. Ipinaliwanag niya na si Lodi ang pari ng baryo at dapat sana siyang magkaanak ng magiging tagapagmana ng Lord, si Mary, at magkaanak pa, ngunit tumakas siya sa halip. Naintindihan ni Takero na nasangkot na siya sa gitna ng isang malaking politikal na drama. Ipinaliwanag pa niya na palaging ang ipinipilit ni Lodi na ayaw niyang pakasalan ang hindi niya mahal at may kondisyon siya para sa kasal, isang maganda na pag-aso. Ngunit nang bumalik si Brawlite kasama ang kabayo, nawala na ang kanyang kapatid. Naniniwala si Brawlite na kaya ni Takero, sa dami ng kanyang mahika, siyang makakahanap sa kanya. Matapos marinig ang buong kwento, nag-aalinlangan si Takero kung dapat ba niyang ibalik si Lodi sa isang nayon na gustong ipakasal siya sa isang estranghero. Brawlite nilinaw na ayaw niyang pilitin siyang bumalik pero nasaktan siya. Umalis si Lodi nang hindi nagsasabi sa kanya at gusto lang niyang malaman ang mga dahilan niya. Nagpasya si Takero na tulungan siya at handa na ang lahat na sumama sa kanya. Nagpasya si Takero na simulan ng paghahanap mula sa nayon ng mga alipin. Brawlite pinangunahan sila sa kagubatan at sinabi na kapag narating nila ang ilang kondisyon sa kagubatan, magbubukas siya ng daan papunta sa nayon ng mga elf. Sinabi niya kay Takero na ito ay isang simpleng mekanikal na mahika, kaya naisip niya kung ito ay katulad ng kanyang sariling mahika ng teleportasyon. Bigla nilang sinabi ni Hovapnir na mas mabilis silang makakarating kung sasakay sila sa kanya. Agad siyang nagbago bilang kabayo at nagsimulang magpanggap na parang si Gojo Satoru na sinasabing siya lang ang pinakamabilis sa langit at lupa. Nakita ni Takero at ang iba ang pagpapakitang ito at dinala sila ni Hovapnir sa gitna ng kagubatan sa napakaikling panahon. Doon, tinawag ni Brawlite ang dalagang ilog upang buksan ang daan papunta sa nayon ng mga alipin at isang itim na buhawi ang lumitaw sa harap niya. Hiniling niya sa lahat na haplusan ng vortex para makapunta sa nayon at ipinakita niya ito mismo habang nawala siya rito. Nagulat si Takero sa kanyang nakita, ngunit hindi kasing duwag ni na Claysden at B at pumasok sa vortex. Nang naiwan na lang sina Takero at Hovapnir, hiningi niya sa kanya na bantayan si Brawlite, pinapaalalahanan na may madilim na lihim siyang itinatago sa kabila ng kanyang maliwanag na personalidad. Naramdaman ni Takero ang bigat ng kanyang iniisip, ngunit kampante si Hovapnir na madali niyang mailigtas si Brawlite. Sa ganitong paraan, naglaho si Hovapnir sa loob ng vortex at sumunod si Takero ng may kaba. Nang pagbukas ni Takero ng kanyang mga mata matapos dumaan sa vortex, nakita niya ang magandang at kaakit-akit na lupain ng mga duwende. Bigla, dumating si B at ang iba pa na naghahanap sa kanya. Lahat sila ay marumi at nagrereklamo tungkol sa kanilang pag-aalala nang hindi siya dumating sa oras habang naisip ni Takero na ilang segundo lang ang lumipas para sa kanya. Pinili niyang unahin silang linisin. Bigla, isang pana ang itinuro sa kanya at muntik nang tumama. Nagsimula nang bumagsak ang mga palaso ng marami, kaya't bumuo si Takero ng harang sa paligid ng kanyang grupo. Napansin ni Brawlite na nagmumula ang mga palaso sa kanyang sariling nayon. Sa sandaling iyon, dumating ang mga taga-baril at pinagsabihan siya, tinatanong kung paano niya nagawang pumasok sa kanilang lupain. Naalala ni Takero ang mga salita ni Hovapnir tungkol sa madilim na bahagi ni Brawlite at nagsimulang magtaka kung ano talaga ito. Patuloy na pinagsabihan ng mga archer si Brawlite, hinihiling na malaman kung paano niya nagawang dalhin ang mga dayuhan sa kanilang teritoryo. Sinubukan ni Brawlite na magsalita ngunit tinigilan siya ng isang aroganteng elf na nagsabing walang magtitiwala sa kanya at walang karapatan ng kanyang mga mabababang kasama na pumasok sa lupain na ito. Ito ay labis na ikinagalit ni Hovapnir. Lumabas siya sa harang na may nakakatakot na tingin at tinanong ang elf kung tinawag niya bang loli siya. Galit sa kanyang kapangyarihan, nagtakip sa langit ang madilim na ulap. Tinanong ni Hovapnir kung paano niya nagawang tawaging loli ang isang mangkukulam na tulad niya at saka siya nagbago sa kanyang tunay na anyo. Nabigla ang mga elf sa kanilang nakita. Tumawag si Hovapnir ng tulong mula sa kanyang sariling kapangyarihan sa hangin at tinarget silang lahat. Nang muling tumayo ang mga duwende, kakaibang ayos ng buhok nila, napilitan silang yumuko at humingi ng tawad kay Hovapnir. Pinagtawanan niya sila, sinasabi na tunay na nasa panganib ang mga elf kung hindi man lang nila makikilala ang kanyang kapangyarihan. Nagulat si Takero nang mapagtanto na kapag nasa anyo ng kabayo si Hovapnir, tanging yaong may sapat na mana lamang ang makakarinig sa kanya, ngunit nakapagsalita ang lahat ng elf nang walang problema. Pagkatapos noon, tinanong ng mayabang na duwende si Hovapnir kung bakit siya pumunta sa kanilang kaharian.
Ipinakilala ni Takero ang kanyang sarili at sinagot ang tanong. Hindi siya tinanggap ng mainit na mga duwende at hiniling na ipaliwanag ng maayos ang kanyang pagkakakilanlan. Ipinakilala ni Takero ang kanyang sarili at ang kanyang grupo at sinabi ng elf na mayroon siyang isang mahalagang kasapi. Naantig ang mapagmataas na elf nang makita na si Takero ay isang ganap na adventurer. Ipinakilala niya ang sarili bilang silil at nag-alok na samahan sila sa pagpunta sa nayon. Sa daan, sinabi ni Hovapnir kay Takero na nakakaramdam siya ng isang bagay na nakababahala sa kagubatan kahit hindi niya matukoy kung ano ito. Nabighani ang lahat sa kagandahan ng gubat, ngunit napansin nilang hindi malinis ang mana sa hangin, kaya't nahirapan silang huminga. Sinabi ni Lil na kailangan munang linisin ang kanilang sarili bago pumasok sa nayon at nagpa siya si Takero na akuin ang responsibilidad. Gumamit siya ng spell panglinis sa lahat at sa nakakagulat mas marami siyang mahikang ginamit kaysa dati. Nalinisan ng lahat at naramdaman nilang bumalik ang malinis na mana sa paligid nila. Nagulat si Lil at tinanong si Takero kung paano niya nagawa iyon, habang si Takero mismo ay hindi maintindihan kung bakit biglang naging napakalakas ng spell. Ang mas malaking tanong ay kung bakit sobrang siksik ng mana sa paligid ng nayon. Naisip ni Takero na maaaring konektado ito sa dambuhalang punong nasa harap nila. Naglakad sila sa isang daang binubuo ng mga sanga na nakapaligid sa malaking puno. Ipinaliwanag ni Brolight na ang puno ang simbolo ng lahat ng mga elf at doon nakatira ang mga marangal na elf. Sinabi niya na tanging mga marangal na duwende at yaong may pahintulot lamang ang pinapayagang pumasok sa nayon. Kaya naintindihan ng lahat na si Brolight ay isang marangal na duwende. Nang inig na inamin niya ito at humingi ng paumanhin, ngunit hindi maintindihan ni Takero kung bakit sobrang nag-aalala ang lahat. Ipinaliwanag ni Brolight na ipinagbabawal sa mga marangal na duwende na lisanin ang kanilang nayon at inuuna nila ang kanilang angkan at batas kaysa sa lahat. Takero tinanong kung mamamatay ang mga tao kapag umalis sila sa nayon at sinagot ni Brolight na hindi. Takero ay tumugon na kung ganoon ay ayos lang dahil kailangang lumabag sa ilang batas kapag nakataya ang mahahalagang bagay. Nagulat si Brolight sa kanyang kabaitan. Sinabi ni Takero na maaaring tama ang pagsunod sa mga patakaran, ngunit nagiging mahirap ang buhay kapag hindi na iaangkop ang mga lumang batas sa paglipas ng panahon. Lubos na naapektuhan si Brolight sa kanyang mga salita, ngunit pinili ni Hovapnir na pagtawanan ng lipunang elf sa pangkalahatan, sinabing makitid ang isipan ng mga marangal na elf at naniniwala silang ang kanilang nayon ang buong mundo, at hindi niya gusto ang mga salamangkero sa ilog dahil sumusunod sila sa parehong pananaw. Nang makita si Brolight na balisa, niyakap siya ni Takero at nagsimulang umiyak ng mapagtanto kung gaano kamahal siya ng kanyang mga kaibigan. Pagkatapos ay dinala niya sila sa palasyo ng marangal na elf sa loob ng punong kahoy ng mundo. Isang magandang dalaga ang agad na bumati at tinanggap sila. Hiniling ni Brolight na ayusin ang isang pagpupulong kasama ang kanyang nakatatandang kapatid. Samantala, sinubukan ni Takero ang tiyan ng elf na naaalala niya ang Machete. Orc Esto, ang kapatid ni Brolight ay dumating agad pagkatapos. Napansin ni Takero na hindi siya nakatanggap ng sapat na nutrisyon noong bata pa siya, kaya't nananatili pa rin ang kabataan sa kanyang katawan. Brolight agad na niyakap siya, ngunit umiwas si Orc Esto, natatakot na baka masaktan niya siya nang di sinasadyang mapiga. Pagkatapos, ipinakilala ni Brolight ang kanyang mga kaibigan sa kanyang kapatid at ipinaliwanag na siya ang pinuno dito, hinihiling silang huwag nang magpapa-formal. Pagkatapos ay bumati siya kay Hovapnir ng buong paggalang. Patuloy na nakatitig si Takero sa maliit na elf at napansin niyo ni Orc Esto at nagtanong kung nais niyang malaman kung bakit maikli ang mga marangal na elf. Pinagtibay ni Takero at ipinaliwanag ni Orc Esto na isang sumpa sa dugo ang dumadaloy sa kanilang angkan na siyang sanhi nito. Nainis si Brolight at nagsimula ng umiyak, sinabing gusto niyang sirain ang sumpa. Lubha siyang naguluhan si Takero, ngunit sinabi ni Orc Esto na huwag siyang mag-alala tungkol sa kanyang nakababatang kapatid, isang pahayag na halos ikagulat ni Takero dahil ipinakilala ni Brolight ang sarili bilang babae, ngunit may mga katangian ng parehong kasarian. Hindi maintindihan ni Takero, ngunit naintindihan ni Clayston na makatwiran ito dahil normal lang ang ganitong bagay sa mga lizard men. Pagkatapos noon, hiningi ni Orc Esto sa mga panauhin na magpahinga habang nananatili sila sa nayon. Bago umalis, tinanong ni Takero tungkol sa kakaibang konsentrasyon ng mana sa paligid ng nayon. Nabigla si Orc Esto na napansin ni Takero at sinabi nitong tumaas ang densidad ng mana sa nakalipas na 6 na buwan kasabay ng panahon na natuklasan ni Takero si B. Humingi si Takero ng pahintulot na subukan ng isang bagay na maaaring makatulong sa sitwasyon at pumayag si Orc Esto. Pumunta sila sa Balconahe kung saan gumawa si Takero ng malaking batong mana na nagpa-surprise kay Orc Esto. Hiniling ng mga gwardya na tumigil siya na nagbabantang maaaring delikado ito, ngunit nagtitiwala si Orc Esto kay Takero. Nang hiningi ni Takero na ilagay niya ang kamay niya sa bato at paandarin ito, ginawa ni Orc Esto ito nang walang pag-aatubili. Nang umilo ang bato, ito ay lumipad ng mataas sa itaas ng nayon ng mga elf at naglabas ng berdeng liwanag na nagbawas sa konsentrasyon ng mana, kaya't nakahinga ng madali ang lahat. Nang makita ito, naisip ni Orc Esto na si Takero ang taong binanggit sa propesya ng nayon at agad siyang yumuko sa harap niya. Hiningi niya kay Takero na samahan sila sa isang lihim na lugar na naglalaman ng isang sinaunang batong propesya.
Ang propesya ay nagsasalita tungkol sa isang mapaminsalang tagtuyot na yayanig sa mga duwende matapos humina ang kanilang dugo, ngunit nagbabadya na isang taong may ibang dugo ang lalapit at magbabalik ng buhay sa lupa. Sinimulan ni Takero at Orc Esto pag-aralan ng propesya tungkol sa pagkalipol ng mga marangal na duwende. Naintindihan ni Takero na maaaring kabilang sa ibang lahi ang tinutukoy na ibang dugo, at sa isang saglit, naisip niya na maaaring siya yon. Nang gabing iyon, nagpakasaya si Brawlite sa malamig na simoy ng hangin matapos humina ang konsentrasyon ng mana. Nang lumapit si Takero at tanungin siya tungkol sa sumpa ng mga duwende, nagulat siya. Isang katulong ang lumapit at nag-alok na ipaliwanag ang lahat. Sabi niya na ang sumpa ay isang misteryosong sakit na lumitaw sa mga duwende noong mga nakaraang henerasyon na pumipigil sa kanilang mga katawan na umunlad ng natural. Sa mga 50 taon na ang nakalipas, biglang lumala ang sitwasyon. Hindi na nagtatagal ang mga bagong silang na sanggol at para bang ang buong lahi ay nakasalanan na. Nag-iyak ang katulong, inamin na walang nakakaalam kung saan nagmula ang sumpa at pagkatapos ay bumagsak sa lupa habang umiiyak at inamin na siya mismo ang nawalan ng anak dahil dito. Brawlite ay lumapit upang alalayan siya habang tahimik namang pinag-iisipan ni Takero kung anong uri ng sumpa ang maaaring makapagdulot ng ganitong kalaking pinsala. Kinabukasan, dinala ni Orc Esto si Takero upang makilala ang kanyang ina, ang reyna ng mga duwende. Agad napansin ng reyna ang aura na nakapaligid kay Takero at sinabi na ito ay labis na kakaiba. Bago pa man makapagtanong si Takero, napansin niya si Bee at agad na naintindihan na siya ay isang sinaunang batang dragon na pinili si Takero bilang karapat-dapat na makasama sa paglalakbay. Ito, paliwanag niya, ang pinagmula ng kanyang kakaibang aura. Masaya namang sumang-ayon si Bee sa kanyang pagsusuri habang nag-aalala si Takero na maaaring hindi angkop ang kanyang reaksyon. Ngunit panyanatag siya ng reyna na ito ay ganap na normal. Pinapasalamatan niya si Takero sa paglilinis ng maruming mana na nakaapekto sa kanilang kaharian, ngunit sinabi niya na may iba pang bagay na kailangan nilang pag-usapan. Tinanong niya kung ang lupa ay niyayanig noong 6 na buwan ang nakalipas, halos sa panahon na nagsimulang tumaas ang konsentrasyon ng mana. Kinumpirma ito ng reyna na nagsabing sobrang lakas ng lindol na kahit ang daloy ng ilog ay nabago na rin. Iminungkahi ni Takero na maaaring nagpasigla ang lindol sa isang nilalang na nagdulot ng kaguluhan sa daloy ng mana sa buong lupain ng mga duwende. Ang reyna ay yumuko ng malalim at hiniling sa kanya na asikasuhin ang bagay na iyon at nangakong gagawin niya ang lahat ng makakaya niya. Dagdag pa niya, may mas delikadong issue pa silang kailangang talakayin. Sandaling bumalik si Takero sa kanyang mga kasama at sinabi nilang nakipag-usap siya sa reyna tungkol sa isang napakahalagang bagay. Lahat ay naghintay ng sabik sa mga detalye. Pagkatapos, sinabi ni Takero na ang iba't ibang dugo na binanggit sa propesya ay hindi kanya. Naglaho ang pagkalito sa kanilang mga mukha kaya pinaganya ni Takero ang isang mahiwagang aparato na pumipigil sa tunog na makalabas dahil sobrang nakakagulat ang kanyang sasabihin. Ipinakita niya na sinuri niya ang mga bangkay ng reyna o kesto at ang alalay at natuklasan ng mga abnormalidad sa henetiko. Nabigla si Brawlite bago pa man niya maunawaan kung ano ang ibig sabihin yun. Ipinaliwanag ni Takero na ang abnormalidad sa henetiko ay nangangahulugang ang pisikal na plano na minana mula sa kanilang mga ninuno ay naging sira. Tinanong ni Clayton kung bakit nangyari ang ganito sa simula pa lang. Upang makuha ang sagot, tinanong ni Takero si Brawlite tungkol sa asawa ng katulong at nalaman na siya ay kanyang kambal na kapatid na lalaki. Takero nagpasya na ang sumpa na sumasakop sa mga marangal na duwende ay maaaring ilarawan bilang isang matinding anyo ng pagkasira ng dugo. Ipinaliwanag niya kay Brawlite na sinubukan ng mga marangal na duwende na mapanatili ang kanilang dugo sa pamamagitan ng pag-aasawa sa loob ng parehong angkan at na kahit sino na may kaunting kaalaman sa biology ay maiintindihan kung gaano ito kadelikado. Sabi niya sa kanila na simple lang ang solusyon, ang pagpapasok ng panlabas na DNA sa noble na dugo upang maiwasan ang karagdagang pagkasira. Naluha si Brawlite sa kagalakan, naisip na napakasimple ng solusyon kaysa sa inaakala niya at kapag naisa katuparan, wala ng mga batang magdurusa tulad niya. Patuloy pa rin siyang umiiyak habang si Takero ay nagmamadaling aluin siya. Tinanong ni Clayton ang isang mahalagang tanong. Paano nila mapipilit ang mga duwende na magpakasal sa labas ng kanilang angkan? Sinabi ni Brawlite na makikinig ang kanyang ina at kapatid kay Takero, pero hindi siya sigurado tungkol sa iba. Tinanong ni Takero si Haveltnir kung maaari siyang magbigay ng utos na pipilitin ng mga duwende na makinig, ngunit tumanggi siya. Sabi niya wala siyang obligasyon sa mga duwende at kung malapit na silang maubos, hindi iyon ang kanyang alalahanin. Sinabi niya na walang kinikilingan ng isang salamangkera sa lahat ng nilalang at tinanong si Takero kung balak niyang iligtas ang bawat kaluluwa na kanyang makasalamuha. Sabi niya na tutulungan niya ang kahit sinong kaibigan dahil iyon ang tama. Tinawag siya ni Haveltnir na sobra ang kabaitan, ngunit pumayag siyang tumulong sa sariling paraan. Sa halip na kumilos ng direkta, sinabi niya kay Brawlite na kailangan nilang hanapin ang salamangkera ng ilog na si Lil dahil ang clone ni Lil ay may mas malaking impluensya sa mga duwende na sumusunod sa kanya. Sinabi niya kay Brawlite na tumigil na sa pag-iyak dahil narinig na ito ng leader. Ngumiti siya kay Takero at sinabi na dahil humihingi siya ng pabor sa leader, kailangang handa siyang magbayad ng kapalit.
Nang nervyoso niyang itanong kung ano ang gusto niya, lumabas na ang hinihiling lang niya ay 10 patatas na may langis at toyo. Di nagtagal, lumipad sa langit sina Hoveltnir at Bee upang maghanap sa sorceress na si Lil, habang ang iba ay nag-aalala at naghintay sa kagubatan. Mabilis silang bumalik, iniulat na wala silang nakitang bakas ni Lil na labis na ikinalungkot ng lahat. Lalong-lalo nang nabahala si Brolight, hindi makapaniwala na nawala ang guardian na salamangkera ng pinakakailangan nila siya. Inisip ni Clayton na ang kakaibang bigat ng mana sa paligid ay nangangahulugang may seryosong problema at maaaring ito ang dahilan kung bakit nawala ang mangkukera. Sinabi ni Takero kay Brolight na hindi pa panahon ng pagdadalamhati at kailangan nilang makakuha ng mas maraming impormasyon bago gumawa ng anumang hakbang. Nang tanungin niya kung may malapit na guild ng mga adventurer, sumagot siya na meron silang Demos Guild. Nabigla si Clayton at sinabi kay Takero na ang guild ng Demos ay isa sa mga pinakakilalang guild sa buong kontinente. Masaya si Takero sa ito at agad na nagpasya na pupunta na agad doon. Nang dumating sila sa Demos Guild na isang maliit na kubo sa gitna ng kagubatan, lalo pang pinuri ni Clayton ito, sinabing maaari itong tawaging pinakamahusay na guild sa kontinente dahil ito ang may pinakamataas na average na rango ng mga adventurer. Gayunpaman, minimal ang pakikisalamuhan nito sa labas na mundo, kaya tinawag itong Ghost Guild. Nagsimulang makaramdam ng pag-asa si Takero, iniisip na maaaring payagan siya ng guild na matutupa tungkol sa mga bihirang materyales. Pumasok ang grupo sa gusali ng guild kung saan sinalubong sila ni Magister Lobel Sora. Sabi niya na marami na siyang narinig tungkol kay Takero at Clayton at nais niyang makilala sila nang malaman niyang narito sila. Bigla, niyayakap ni Lobel Sora si Brolight ng sobrang dramatiko, sinabing labis siyang nag-alala para sa kanya. Pinawi ni Brolight na ayos lang siya, ngunit walang tigil pa rin si Lobel Sora sa panliligaw. Tahimik na umalis si Takero dahil nagsisimula ng maging sobrang eksena para sa kanya. Napansin niya na tinitingnan ni Clayton ang quest board at napansin niyang walang kakaibang mga kahilingan. Sa kabila ng lahat ng kakaibang pangyayari sa paligid, nang tingnan ni Takero ang board, nakakita siya ng maraming mga quest para mag-ipon. Isang bagay ang agad na pumukaw sa kanyang pansin, ang mga kabute na parang tainga ng pusa. Ipinaliwanag ni Lobel Sora na masarap kahit hilaw at bahagyang kumikislap sa dilim. Itinuro niya ang kanilang lokasyon, ngunit binalaan na ang kamakailang pagtaas ng densidad ng mana ay nagpalala sa kanilang pangangalap. Parehong napagtanto ni Takero at Clayton na kailangan nilang imbestigahan ang lugar na iyon dahil maaaring may mga palatandaan ito sa mga kasalukuyang kaguluhan. Nagpasya si Brolight na samahan sila, sinabing kilala niya ng mabuti ang lugar. Noong gabing iyon, naghanda si Takero ng isang bagong potion. Tinanong ni Bee kung ano ang ginagawa niya at ipinaliwanag ni Takero na ito ay isang espesyal na inumin na kanyang nilikha bilang pag-iingat laban sa anumang hindi inaasahan. Kinabukasan, bumalik sila sa guild kung saan binigay ni Lobel Sora ang mga quest na lahat ay humihingi ng kabute na may tainga ng pusa. Nagpasalamat siya kay Takero at sinabing tumaas ng husto ang demand para sa mga kabuteng ito at nangakong magdadala siya ng pinakamataas na kalidad na maaari. Ngunit nag-alala siya nang mapansin niyang kulang ang mabibigat na kagamitan ng grupo at nagbala siyang aabutin ng ilang araw ang biyahe. Sagot ni Takero, hindi ito magiging problema. Buong grupo ay sumakay sa likod ni Hoveltnir. Inutusan ni Brolight siyang pumunta sa hilaga hanggang makita ang malaking lawa dahil nasa tabi nito ang kanilang patutunguhan. Lumipad sila ng ilang sandali hanggang sa lumitaw ang lawa. Natuwa si Takero sa pag-asang makakita ng mga bagong materyales doon, ngunit agad siyang pinayuhan ni Hoveltnir na habang papalapit sila, lalong tumitindi ang mabigat na mana sa hangin. Walang pag-aatubili, ibinigay ni Takero ang potion na kanyang inihanda kina Clayton at Brolight, ipinaliwanag na makakatulong ito sa kanilang pagtitiis sa makapal na mana sa loob ng kuweba na kanilang papuntahan. Biglang nakita ni Hoveltnir ang isang kuweba sa unahan at niyaya ni Brolight na ito ang naglalaman ng mga kabute. Ngunit may kakaibang pakiramdam. Nang dumapo sila malapit sa kuweba, nakita nila ang maraming halimaw na nakahandusay sa lupa. Habang pinapanood nila ang mga bangkay na mawala ng kulay at maging mapatla, nakaramdam ng hindi pagkakaunawaan si Brolight at hiniling sa iba na maghintay habang sinusuri niya ang kuweba. Sinabihan siya ni Takero na tumigil, ngunit hindi niya ito pinansin at biglang bumagsak sa lupa na hindi makalanghap ng hangin. Nabahala si Clayton at agad na tumakbo upang tulungan siya. Sinubukan ni Takero na pigilan siya, ngunit huli na ang lahat. Naapektuhan din si Clayton ng makapal na mana na bumubuhos mula sa kuweba. Nakikita ang paghihirap ng kanyang mga kasama na huminga, tinaas ni Takero ang kanyang tungkod at bumigkas ng isang mahikang paglilinis, binawasan ang konsentrasyon ng mana sa hangin. Bilang resulta, tuluyang nawala ang madilim na labi ng mga halimaw at sa wakas ay nakahinga ng normal sina Brolight at Clayton muli. Naramdaman ni Takero ang ginhawa na nailigtas niya sila, ngunit pinayuhan siya ni Hoveltnir na malapit nang bumalik ang mabigat na mana. Agad niyang inutusan ng kanyang mga kasama na i-activate ang magic tool na ibinigay niya sa kanila. Nang ginawa nila ito, isang gintong liwanag ang bomb alert sa kanila, nagbigay ng proteksyon mula sa makapal na mana sa paligid. Ngayon ay naintindihan ng lahat na ang pinagmumulan ng konsentrasyon ng mana ay nasa loob ng kuweba, at iyon ang dahilan kung bakit napatay ang mga halimaw.
Alam ni Takero na siya mismo ay immune sa tindi ng mana, ngunit nag-aalala pa rin siya tungkol kina Claysten at Brolite, nag-iisip kung ligtas pa rin ba talaga sila kahit may gamit. Naisip niyang hindi siya nakapaghanda ng magic device para kay Hovaltnir, at hiniling niya sa kanya na maghintay muna habang gagawa siya nito. Sagot niya ng kalmado, hindi ko na kailangan. Sa susunod na sandali, nagbago siya sa anyo ng tao, mas maliit kaysa dati. Lahat ay nabigla sa kanilang nakita, ngunit ipinaliwanag ni Hovaltnir na ang ganitong sukat ay nagbibigay daan sa kanya na manatili sa sakop ng magic na kagamitan. Umakyat siya sa balikat ni Claysten at sinabihang umusad na siya, kaya pumasok ang grupo sa madilim na kuweba. Pinailawan ni Takero ang loob gamit ang mahika, at inutusan ni Brolite ang lahat na manatiling malapit sa kanya upang hindi sila mawala sa landas. Habang lumalalim sila, sinabi ni Brolite na ang lugar ay naglalabas ng isang malalim na nakakaabala na pakiramdam, at na ang lahat sa loob ng kuweba ay binubuo lamang ng mga labi ng mga patay na halimaw. Biglang nakatagpo sila ng kakaibang halimaw na parang insekto. Nagulat si Claysten nang makita ang isang nilalang na kayang mabuhay sa ganitong makapal na mana. Inamin ni Brolite na hindi pa niya nakita ang nilalang na ito dati, at sinubukan niyang suriin ito, ngunit bumuga ang halimaw ng nakamamatay na asido papunta sa kanya, kaya napilitan siyang umatras agad. Si Claysten ay nagpasya na ang nilalang ay kailangang nakasanayan na ang bagong kalagayan, at pinayuhan ng lahat na mag-ingat. Ilang sandali ang lumipas, napagtanto ng grupo na sila ay pinaliligiran na ng mas maraming nakakatakot na insekto na katulad ng mga halimaw. Isang-isa sa kanila ang umatake kay Takero na nagpasya na hindi siya sasuko. Pinahira niya ng mahika ang kanyang kamao at tinulak ang nilalang palayo habang tuloy-tuloy na binasag ang iba pa sa kanyang daraanan. Sumali si Claysten sa laban, pinatay ang isang halimaw na nagtangkang umatake mula sa likuran, habang si Bea ay nagpasabog ng apoy, sinisilaban ng ilang mga nilalang. Sa kabila nito, napakalaki ng bilang ng mga halimaw. Nagpasya si Takero na harapin silang lahat ng sabay-sabay bago pa humaba ang labanan. Tinanong niya si Brolite kung may mas malalim pang bakanteng lugar sa loob ng kuweba. Sumagot siya na may malawak na lugar sa unahan. Agad na tumakbo si Brolite papunta dito, sinundan ng iba. Hinabol din sila ng mga halimaw, ngunit sa kabutihang palad, nakarating si Takero at ang iba sa bukas na lugar ng tama ang oras. Nakikita ang mga nilalang na papalapit, inutusan ni Takero ang lahat na manatili sa kanyang tabi upang maiwasang mabiktima sa labanan. Naghintay siya hanggang sa lumapit ng sapat ang mga halimaw, saka siya nag-deploy ng isang makapangyarihang harang na lumalawak sa lahat ng direksyon, pinuksa ang bawat nilalang sa sandaling mahawakan sila nito. Nang matapos ang atake, nawala ang lahat ng mga halimaw, iniwan ang mga natirang labi lamang. Sa kabila nito, nakaramdam ng hindi pagkakasya si Claysten dahil sobra ang ginamit na puwersa ni Takero, kaya nabasag ang kisame ng kuweba. Kahit na, pansamantala nilang binabalewala ang pinsala, umupo, at nagsalo-salo sa isang masayang pagkain, nagkukwentuhan tungkol sa kung paano ang tunay na kasiyahan sa buhay ay nagmumula sa pagkain sa mga ganitong lugar. Muling nagtanong si Takero kay Brolite, umaabot na ba ang kuweba dito? Sabi niya, narating na nila ang halos gitna sa pagitan ng pasukan at ng altar na nasa dulo ng kuweba. Tinanong ni Claysten kung para sa pagsamba kay LYL, ang diyosa ng ilog, ang altar. Nag-alinlangan si Brolite at sinabing hindi niya alam. Ang altar ay napakaluma na, at kahit ang mga elf ay hindi alam kung kanino talaga ito pagmamay-ari, ngunit ang disenyo at mga ukit nito ay malinaw na hindi tumutugma sa mga kaugnay kay LYL. Nagsimula ng mag-isip ng mabuti si Takero na may hinala na kung hindi para sa pagsamba ang altar, maaaring ito ay itinayo upang ikulong ang isang bagay sa halip. Bumalik sila sa kanilang paglalakbay, at sa kanilang gulat, walang insekto na halimaw ang lumitaw sa daan sa pagkakataong ito. Hinikayat ni Claysten ang lahat na maging alerto dahil may nararamdaman siyang masama. Biglang sinabi ni Brolite na narating na nila ang altar na nasa likod ng arko sa unahan. Pagpasok sa arko, pumasok ang grupo sa isang malawak na hall. Sa malayong dulo nito nakatayo ang sinaunang altar na binanggit ni Brolite. Mas para siyang isang mahikal na kuta kaysa isang lugar ng pagsamba na puno ng mga hindi pamilyar na ron na hindi pa nakita ni Takero noon. Sa gitna nito nakahimlay ang isang malaking blok ng itim na bato na naglalabas ng makapal na mana na pumuno sa buong kuweba. Sinuri ni Takero ang altar gamit ang kanyang kasanayan sa appraisal, ngunit ang kanyang magic screen ay nagpakita lamang ng isang mensahe na kasiguro na nilalang bumabagsak ang sistema ng containment. Nakumpirma niya ang kanyang mga hinala. May nakaselyo sa loob ng dambana at ang pagtaas ng densidad ng mana ay resulta ng malapit ng pagbagsak ng sistema ng pagpigil. Maingat na nagsalita si Takero, natuklasan ko ang pinagmumula ng makapal na mana. Hindi ito para sa pagsamba. Ito ay isang bilangguan. May nakasil na isang bagay sa loob at papalapit ng bumagsak ang sistema ng pagpigil. Kaya't nagkakaroon ng pagbaha ng mana sa paligid ng baryo. Habang naghahanda ang grupo na lumapit, biglang nakarinig si Brolite ng mahina ngunit biglang bumagsak ang isang patak ng asido sa kanyang damit na nagbigay sa kanya ng sagot. Agad niyang binuo ang isang mas makapal na sphere ng liwanag sa itaas nila na nagpakita ng isang dambuhalang suso na nakadikit sa kisame ng kuweba. Nang mapansin nitong natuklasan na siya, bumaba ang nilalang, buong ipinapakita ang napakalaking anyo nito sa harap ni Takero at ng kanyang mga kasama. Lahat ay naghanda na para sa laban. Binasa ni Takero ang impormasyon tungkol sa nilalang.
Isa itong S-rank na halimaw na espesyal na na-evolve para mabuhay sa loob ng kuweba. Bawat bahagi ng katawan nito ay nakalalason kahit kay Takero at ang tanging kahinaan nito ay apoy. Nagulat ang mga kasama niya sa pahayag na ito. Sabi ni Claysden na minsan na niyang narinig ang tungkol sa isang itim na nakakalason na suso na nagwasak ng isang buong kaharian mag-isa. Sinabi ni Brolight kay Takero na hindi nila ito kayang talunin mag-isa at iginiit na dapat silang tumakas, ngunit tumanggi siya. Ipinaliwanag niya na hindi sila maaaring umalis dahil may malaking yaman na nakahanda sa kanilang harapan. Bukod dito, kung sila ay tatakas ngayon, wala silang makukuhang pahiwatig tungkol kay Mangkukulam Lil. Ang pag-urong mula sa kalaban na kaya nilang talunin ay hindi ang tamang desisyon. Nang tanungin ni Brolight kung paano nila posibleng manalo, mahinahong sumagot si Takero na ang kahinaan nito ay apoy at ito ang espesyalidad ni B. Inutusan niya si Claysden na sumali sa laban at agad na nagbago si Claysden sa anyo ng kanyang dragon. Sana'y sinabi na sa akin ito ng mas maaga, sabi niya, hindi ko naman magagawang tumulong ng direkta, kaya magpapalakpakan na lang ako sa inyo. Pinili ni Hot Volknir na manatili sa likod at makipaglaban kasama ang kanyang mga kasamahan. Agad na nilikha ni Takero ang isang protektibong magic barrier sa paligid ni Brolight pagkatapos ay nagcast siya ng mga spell para mapagan ang kanilang mga katawan bago niya sinabi sa kanila na ilabas ang lahat ng kanilang makakaya. B sumugod at tinamaan ng snail gamit ang apoy na bola. Nagbawi ang snail gamit ang mga tentacles nito, ngunit mahusay na nakaiwas si B sa bawat atake. Sa parehong oras, sumugod si Claysden mula sa blind spot ng nilalang, ngunit na-detect siya ng suso at niyakap siya ng mga tentacles nito. Hindi sapat ang mga tentacles para pigilan siya, binasag ni Claysden ang mga ito gamit ang lakas na buong pagmamalaki na sinabing papatayin niya ang halimaw gamit ang kanyang sibat. Sumugod siya at pinutol ang ilang tentacles, ngunit agad silang tumubo muli. Sinubukan ni B na umatake ng apoy, ngunit tinable siya ng snail at tinulak palayo. Tinanong ni Takero si Brolight paano nito kayang labanan ang dalawang kalaban ng sabay ng walang mata, ang tanong na iyon ang nagdala sa kanya sa sagot. Isang halimaw na nag-evolve para mabuhay sa madilim na kuweba ay hindi kailangan ng paningin. Napagtanto niya na ang mga antena sa ulo ng nilalang ay ang mga organo nito para sa pandama at inutusan si Brolight na tutukan ng mga ito. Sumugod si Brolight upang atakihin habang pinaputukan ni Takero ang mga tentacle na humahabol sa kanya. Lumipad siya at pinutol ang mga antena, dahilan upang bumagal ng husto ang galaw ng suso. Tinamaan ito ng isa pang atake ng apoy, ngunit kahit iyon ay hindi nagdulot ng malaking pinsala. Nagsimula nang mawala ang pag-asa, dahil kahit apoy ay hindi makalulusot sa mamasa-masang balat ng nilalang. Pinilit nitong maalala ni Takero ang isang tradisyonal na paraan sa pakikitungo sa mga suso sa kanyang lumang mundo. Kinuha niya ang isang lalagyan ng mataas na kalidad na asin mula sa kanyang bag. Asnan ay sumipsip ng moisture mula sa katawan ng suso at mabilis na pumatay dito. Bagamat hindi masaya na nasasayang ang asin sa kahit anong bagay maliban sa pagluluto, ginawa niya itong maliliit na proyektil at itinapon. Ang laman ng suso ay agad na natunaw. Sinubukan itong tumakas, ngunit niyakap at pinutol niya ito gamit ang kanyang sibat, pinaslang agad ito. Ipinagdiwang ni Takero ang kanilang tagumpay, ngunit sinabi ni Volknir na tumingin sila sa itaas. Puno ng walang hanggang itim na itlog ng suso ang mga pader ng kuweba at ilan sa mga ito ay nagsimulang pumurol. Nagtataka si Takero kung paano nila mapapawi ang mga ito bago pa man maging mga halimaw na kasing delikado ng kanilang ina. Sinuri niya ang paglalarawan ng itlog at natuklasan na mamamatay sila kapag na-expose sa sikat ng araw at mayroon din silang mataas na halaga bilang mga materyales sa alchemy. Agad niyang inutusan ng lahat na takpan ng mga mata pagkatapos ay lumikha ng maliit na artipisyal na araw sa loob ng kuweba, agad na winasak ang lahat ng itlog ng suso. Gayunpaman, habang naniniwala siyang natapos na ang kanilang mga problema, muling nakaramdam siya ng malakas na pag-akyat ng mana. Sinabi ni Volknir na ang susunod na kalaban ay ang hari ng kadiliman at bigla na lamang lumitaw ang isang madilim na nilalang na may kakaibang anyo. Sinabi ni Takero kay Lodgar na kasama nila ang kanyang kapatid upang tumulong lutusin ang problema ng sumpa. Nagulat si Lodgar nang marinig niya ito. Tinanong niya ng masigasig kung nakahanap na siya ng solusyon sa problema. Sumagot si Takero na patuloy pa rin niyang sinusuri ang bagay. Inaasahan niyang makakahanap agad ng solusyon. Pagkatapos yun, nagpa siya ang mga taga-nayo na aanyayahan si Takero at ang kanyang mga kaibigan sa isang marangyang salo-salo. Upo siya at kumain kasama ang kanyang mga kasama. Pagkatapos ng hapunan, lumabas si Takero at umupo mag-isa. Sinundan siya ni Lodgar at sinabi na ito ang kanilang kaugalian na salubungin ang sinumang bisitang pumunta sa kanilang nayon. Dinala ni Lodgar ang kanyang batang anak na babae at ipinakita ito kay Takero. Ibinunyag na siya ay ikinasal sa isang karaniwang duwende at nagkaroon ng anak na ito. Pinatunayan niya kay Takero na healthy ang kanyang anak. Pinatunayan din niya na hindi kailanman naapektuhan ng sumpa ang bata. Ito ang dahilan kung bakit siya tumakas at tumangging bumalik upang makisama sa kanyang mga kababayan. Ibinunyag din na noong una niyang hiningi na pakasalan ng isang karaniwang tao, tinanggihan siya ng mga nakatatandang elf. Inakusahan nila siyang sinubukang dumiin ang kanilang angkan. Pinilit nila siyang pakasalan ng isang noble mula sa kanyang sariling pamilya. Naramdaman ni Takero na nagtagumpay si Lodgar na baguhin ang kanyang kapalaran at makaligtas sa sumpang sumusunod sa kanila.
Kinabukasan, nagtungo ang lahat sa gubat upang hanapin ang ilog na si Ariana. Habang naglalakad, naramdaman ni Hot Valtnir ang isang malakas na enerhiyang mahika sa kanilang likuran. Nagtanong siya pabalik. Nang lumingon si Takero, nakita niya si Ariana, ang mangkukulam ng kaharian ng mga anino. Siya ang taong hinahanap nila. Tumakbo ang mangkukulam papunta kay Takero at niyakap siya ng masaya. Ipinahayag niya ang paghanga sa kanyang talino dahil nagawa niyang basahin ang mensahe na nakasulat sa mahiwagang bato. Ibinunyag na siya ang nagsulat ng mensaheng iyon upang takutin ang mga marangal sa kaharian ng mga duwende. Mukhang hindi rin siya magkaibigan sa kanila. Nagsimula ang mangkukulam na pagtawanan si Hot Valtnir. Dahil dito, nawala sa katinoan si Hot Valtnir at nagpasya silang maglaban. Agad silang pinigil ni Takero. Nilinaw niya na ang layunin nila ay alisin ang sumpa, hindi ang magdulot pa ng mas malaking pinsala. Si Lodgar ay sumama sa kanila pabalik sa kaharian. Ipinakita niya ang kanyang anak na babae na ipinanganak niya mula sa isang karaniwang tao. Pinatunayan niyang malusog ang bata. Pinatunayan din niyang hindi ito nakararanas ng problema sa paglaki tulad ng mga anak ng mayayamang nagkakasakit at namamatay agad pagkatapos ipanganak. Masaya ang Reyna na makuha ang kanyang apo. Ngunit labis na galit ang mga Maharlika. Inakusahan nila si Lodgar na lumabag sa mga patakaran at nagnakaw ng dugo. Nang lumala ang alitan, napagtanto ni Hot Valtnir na nasa kamay ni Ariana ang solusyon. Nagpasya siyang tawagin siya. Pagkatapos, inihayag ng mangkukulam na ang sumpa ay kanilang tinamaan dahil sa kanilang kayabangan at pang-aabuso sa mga karaniwang tao. Inihayag niya na ang tanging solusyon ay ang pagtutulungan ng mga may lupa at karaniwang tao ng walang diskriminasyon. Lahat ay nakarinig sa kanyang salita at tinanggihan nilang sumuway sa kanyang utos. Sa ganitong paraan, nalutas ni Takaro ang problema ng sumpa at pinanatili niyang nagsasama-sama ang lipunang Elven ng walang diskriminasyon. Kinabukasan, nagpasya si Takaro na bumalik sa lungsod ng Belcom dahil matagumpay na natapos ang kanyang misyon doon. Nagsimula nang magpaalam ang mga tao at ang Reyna kay Takaro at pinasalamatan siya sa kanyang malaking tulong. Pumunta si Takaro upang magpaalam kay Brawlite at hiningi niya na manatili siya kasama nila ng ilang araw. Ngunit sinabi niya na marami pa siyang mga misyon na kailangang tapusin at hindi na siya maaaring manatili pa. Nagsimula nang umiyak si Brawlite dahil aalis na si Takaro. Nais niyang manatili kasama ang grupo at ipagpatuloy ang mga pakikipagsapalaran kasama siya. Pagkatapos noon, bumalik si Takaro sa pandayan at kinuha ang gunting na kanyang hiningi. Masaya siya sa kanila dahil espesyal ang mga gunting na ito para sa pangangalap ng mga yaman. Nag-ukol siya ng isang buwang koleksyon at pagtupad sa mga misyon ng kanyang guild. Pagkatapos yun, bumalik tayo sa kaharian ng mga elf. Doon, tinatanong ni Lottikar ang kanyang kapatid na si Brawlite kung sigurado siya sa kanyang desisyon. Sinabi niya na nagpasya na siya at hindi na niya ito babaligtarin pa. Dito, naiintindihan natin na nagpasya siyang bumalik kay Takaro at ipagpatuloy ang kanyang mga pakikipagsapalaran kasama niya. Pagkatapos yun, nakikita natin si Takaro na tinuturuan si Bea sa paggamit ng mahika ng apoy. Gamit ang kanyang mahika, nagawa niyang patayin ang isang mabagsik na toro. Gayunpaman, malino na hindi nasiyahan si Hof Altnir sa ipinamalas. Sinabi niya na dapat mas malakas ang mahika ng apoy dahil siya ay anak ng isang alamat na dragon. Biglang nabigla si Takaro nang makita ang isang bagyong buhangin na papalapit mula sa malayo. Lumabas si Brawlite sa kanyang uod at tumatakbo papunta kay Takero. Nang marating niya ito, hindi na kayanan ni Takero ang masangsang na amoy. Tinanong niya siya kung bakit siya nandito. Sinabi niya na napaniwala niya ang kanyang pamilya na bumalik sa kaharian ng tao upang makasama siya sa kanyang koponan at ipagpatuloy ang kanilang mga pakikipagsapalaran. Ang mangkukulam na nagpasimula kay Takaro sa mundong ito ay nanonood sa lahat ng pangyayaring ito. Napagtanto niya kung gaano naging matagumpay si Takaro sa kanyang paglalakbay. Nalaman din niya ang kanyang kakayahang makipagkaibigan at tapusin ang mahihirap na misyon. Sabi niya na ang pagpili kay Takaro ay isang napakatalinong desisyon. Nakatayo si Takaro roon, nakalutang sa pag-iisip sandali. Sinabi niya na mula nang dumating siya sa mundong ito, hinarap niya ang maraming pakikipagsapalaran at problema. Ngunit, lubos siyang masaya sa mga iyon. Nakuha rin niya ang mga kasanayan at karanasan na hindi niya nakita sa kanyang tunay na mundo. Ngayon ay labis siyang nasasabik na ipagpatuloy ang pagtuklas sa mundo upang maging pinakamalakas na mangkukulam sa buong mundo. Magtatagumpay kaya ang ating bayani sa kanyang pangarap, malalaman natin ito sa ikalawang season na hindi pa nailalabas. Kung nasasabik ka sa kwento ni Mage Takaro, huwag kalimutang suportahan kami para mapanood mo ang ikalawang season kasama namin. Hanggang sa muli, paalam!